Kabanata 271 hanggang 280. Sirena Zia Lo. Kakaibang ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, Master of the Pond, hindi ka rin simple, na medyo nagulat sa lalaking nakaputi. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay may isang master, si Yun Changxi, na alam na ang lahat tungkol sa kanya, ngunit hindi niya alam na si Yang Yiyo ay may napakagandang master. Kaya't hindi niya masyadong inisip ang sinabi ni Yang Yiyo, at tumingin kay Yang Yiyo at dahan-dahang sinabi, siguro kung ikaw ang tagapagmana ng udang. Para kay Yang Yiyo, parang kilala niya siya, ngunit hindi niya kilala. Marahil ang koneksyon ay ang kanyang pagkakakilanlan lamang, at ang mana ay hula lamang tulad ng maraming tao, at hindi siya sigurado. Tulad ng para sa Chi Refiner, malamang na nakakita siya ng kaunting clue, ngunit hindi siya sigurado. Nang tumingin sa kanya, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, wala akong kinalaman kay Wudang. Yun men ang tawag sa amo ko. Anyway, ito ay kalahating totoo at kalahating mali. Alam ni Yang Yiyo na siya ay isang demonyong sirena mula sa bibig ng kanyang amo, at naiintindihan niya ang kanyang lakas, ngunit hindi niya maisip kung bakit siya tumulong sa sangkatauhan at naging master ng Shenlong Pond. Ito ay napaka hindi makatwiran. Ang mga tao at mga demonyo ay dalawang lahi na lubhang magkaiba. It was a blessing na hindi sila nag-away. Paano naging guardian ng Jiusho ang isang sirena na demonyong katulad niya? Nang iniisip ito, pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at nag-iisip kung mananalo siya kung lalabanan niya ito. Kung bakit tinulungan ng sirena si Jiusho, ito ay napakahalaga kay Yang Yiyan. Bagamat wala siyang mahusay na pambansang ambisyon, hindi siya nanunood ng isang tukana ng demonyong isda laban sa sangkatauhan at Jiusho. Kung sinabi niyang wala siyang balak, hinding-hindi maniniwala si Yang Yiyan. Sinabi niya sa kanyang Panginoon sa kanyang puso, matanda, kung sisimulan ko ang pakikipag-away sa sirena na ito, maaari mo bang tulungan akong sugpuin siya? Halika, anak. Kaka-recover ko lang ng lakas at balak mo akong salakayin. Tao ka pa rin ba? Sinasabi ko sa iyo na ang halimaw ng isda na ito ay maihahambing sa ikalawang antas ng yugto ng pagtatatag ng foundation. Huwag mong isipin na makipag-away sa kanya. Gamit ang iyong pinagsamang lakas, maaari ka lamang makipaglaban sa mga tao sa unang antas ng stage ng foundation establishment sa pinakamaraming, at maaari mo lamang iligtas ang iyong buhay at makatakas. Kung makipag-away ka sa sirena na ito, maaari kanyang patayin sa isang daliri lang. Baliw ka ba bakit gusto mo siyang awayin? Tanong ni Yun Changxi sa wakas. Sinabi ni Yang Yiyan sa kanyang puso, siya ay isang demonyo ng isda, ngunit siya ay naging tagapag-alaga ng sangkatauhan sa Jiusho. Hindi mo ba iniisip na ito ay hindi makatwiran? Tiyak na magkakaroon siya ng ilang mga plano para sa sangkatauhan sa Jiusho. Bilang isang mamamayan ng Jiusho, hindi ko dapat hayaang saktan ng fish demon si Jiusho kapag nakilala ko siya, kaya kailangang maghanda para labanan siya. Sinabi ni Yun Changxi na may pang-aalipusta, sinabi ko na ikaw ay tanga, kahit na siya ay isang demonyo, ngunit hindi lahat ng mga demonyo ay nakakapinsala sa mga tao. Kung gusto niyang saktan ng mga tao, matagal na niyang sinasaktan ng mga tao. Bakit siya kumapit ng ilang dekada? Maaaring dahil malaki ang plano niya at hindi pa hinog ang timing. Anyway, mali talaga ako. Shenlong Tan ay itinatag niya. Ilang dekada na ang lumipas bago itatag ang bansa. Sabihin mo sa akin kung bakit napakabait niya bilang isang demonyong isda. Ganti ni Yang Yiyan. Bakit hindi mo nalang tanungin ng diretsyo? Bakit masyadong mag-abala? Gayunpaman, sigurado si Master na mali ka sa pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay walang masamang espiritu sa hininga ng demonyong isda. Dapat ay isang mabait na demonyo. Si Yun Changxi ay puno ng pagkainip. Natigilan si Yang Yiyo, itanong mo ng diretsyo. Papatayin ba niya ako para patahimikin ako? Stupid, bakit hindi mo matanong? Sabihin mo lang sa kanya ang kanyang identity. Kung siya ay may konsensya at walang magandang intensyon, tiyak na papatayin ka niya. Pagkatapos ay maaari kang gumawa ng desisyon, tama ba? Nagmura si Yun Changxi. Mukhang may sense. Hayaan akong sabihin sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan ng direkta at tingnan kung siya ay talagang isang bodhisattva. Sabi ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Kinausap niya ang kanyang amo sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa sirena. Nang makitang hindi siya abnormal, gumaan ang pakiramdam niya. Sa oras na ito, sinabi pa rin niya sa isang luma at paos na boses, dahil ang kapwa Daoist ay walang kaugnayan kay Wudang, paano ipapaliwanag ang Peiyuan Peel? Totoo bang ninakaw mo ang recipe ng Xiao Peiyuan Peel ng Wudang? Ayon sa natanggap kong balita, iniulat mula sa Wudang na ang Peiyuan Peel na lumitaw sa sekular na mundo ay malamang na ninakaw ng isang tao mula sa kanilang Wudang Xiao Peiyuan Peel recipe. Galit na galit si Yang Yiyan nang marinig niya ang salitang, pagnanakaw, mula sa kanya, fuck you. Wala akong kinalaman kay Wudang, at ang Peiyuan Peel na nasa kamay ko ay hindi maihahambing sa Xiao Peiyuan Peel ni Wudang. Wala talagang relasyon. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng chismis para sa akin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit.
Galit na galit si Yang Yian na nakalimutan niyang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay isang sirena na demonyo, at ang kanyang paglilinang ay pansamantala pa rin at kailangan niyang tumangala sa kanya. Pagkatapos magsalita, napagtanto niyang medyo natakot siya, natatakot na sampilan siya nito. Darating ang kinatatakutan mo, at biglang naramdaman ni Yang Yian ang isang malaking espiritual na pressure na dumarating sa kanya. Nagulat siya at ginamit ang kanyang espiritual na kamalayan upang labanan. Ngunit nalaman niyang unti-unti siyang natatalo. Kung ikukumpara sa demonyong isda, ang kanyang espiritual na kamalayan ay hindi lamang medyo naiiba, ngunit mayroong isang malaking puwang. Sa ilalim ng presyon ng kanyang espiritual na kamalayan, naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang espiritual na kamalayan ay parang isang 3 taong gulang na bata na nakaharap sa isang may sapat na gulang na lalaki. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Matapos bumangga at umatras ang presyon ng espiritual na kamalayan sa isang iglap, ang panggigipit ng kalaban ay agad na idiniin sa kanya, na parabang ito ay na-materialize, kaya halos lumuhad si Yang Yian sa lupa. Sa kabutihang palad, siya ay isang magsasaka pagkatapos ng lahat, at mayroon siyang isang espesyal na paraan ng paglilinang ng kamalayan sa espiritual upang suportahan siya. Nang malapit na siyang yumuko, pinaandar ni Yang Yian ang Meta-Nerve. Matapos ma-activate ang Meta-Nerve, halos hindi nito napigilan ang pressure mula sa sirena. Dahan-daang tumayo ng tuwid si Yang Yian. Sa oras na ito, narinig na lamang niya ang paos na boses ng kabilang partido, hindi ka kailanman tinuruan ng iyong amo. Kailangan mo bang maging magalang at magalang kapag kaharap ang isang malakas na tao? Sinasabi ko lang sa iyo ang alam ko. Hindi ko sinusubukan na sir-on ka. Sa tingin mo ba, ikaw, isang chi refiner na wala pa sa antas ng Xiantian, ay maaaring hamanin ako? Sa sandaling ito, sabay na pinapaandar ni Yang Yian ang kanyang Yuan Shen at Xin Qi. Sa ilalim ng dobleng kapangyarihan, nilabanan niya ang panggigipit ng sirena at tumanggi siyang yumuko. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi natakot si Yang Yian. Anyway, alam niyang hindi siya papansinin ng kanyang amo sa totoong buhay at kamatayan. Ngumisi siya, isa ka lang fish demon na nalampasan ng Xiantian level ng guo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mo lumuhad ako sayo, na naginip. Speaking of which, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ang pinuno ng nangungunang organisasyon sa Jiu-Show. Ano ang balak mong gawin sa Jiu-Show at sa sangkatauhan? Kung hindi mo linawin ngayon, mayroon pa akong paraan para makipagbuno sa iyo. Nang sabihin ni Yang Yian na siya ay isang fish demon, malinaw niyang nakita na ang kanyang buong katawan ay nabigla. Naniniwala si Yang Yian na kung tatanggalin niya ang kanyang belo sa sandaling ito, tiyak na mapatla ang kanyang mukha. Akala niya ay napakahusay nitong itinago, at marahil ay walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao sa loob ng maraming dekada, ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ang matuklasan. Base sa kanyang nanginginig na katawan, sobra siyang na-touch sa pagkakalantad ng kanyang identity. Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yian na ang aura sa kanyang katawan ay biglang lumakas ng maraming beses, na nagpang-inig sa kanyang puso. Ito ay isang malakas na aura na hindi niya kailanman naramdaman. Ito ay hindi ang kapangyarihan ng pamimilit, ngunit ang kapangyarihan ng tunay na paglilinang. Ito ay isang malakas na kapangyarihan na hindi pa niya nakatagpo noon. Bumibilis ang tibok ng puso niya at basang-basa ang likod niya ng malamig na pawis. Naisip niya sa sarili niya, papatayin kaya niya ako. Sa sobrang lakas ng aura, hindi ko kakayanin. Nang tatawagan na sana niya si Master, bigla niyang naramdaman na gumaan ang buong katawan niya. Mabilis na dumating at umalis ang nakakatakot na aura, saglit lang, ngunit pinagpapawisan si Yang Yian. Ang espiritual na presyon sa kanyang katawan ay binawi din. Medyo nalito si Yang Yian. Akala niya ay papatayin siya nito, ngunit hindi niya inaasahan na titigil siya sa huli. Talaga bang gaya ng sinabi ng matanda, na hindi siya masamang tao? Habang siya ay nanghuhula, narinig niya ang dahan-daang pagsasalita nito, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang boses nito. Kung may makalangit na tunog sa mundo, siguro boses niya iyon. Narinig lamang ni Yang Yian ang boses ng babae na may magnetismo ng isang lark, kalmado na parang tubig, na nag-iisip, talagang pambihira ka. Let me tell you paano mo nalaman ang identity ko. O paano mo nakita ito? Sa iyong cultivation level, bagamat ito ay katumbas ng ika-9 na antas ng dark energy, tila may maliit na agwat sa pagitan mo at sa akin, ngunit ang tunay na antas ng paglilinang ay ibang-iba. Hindi ako naniniwala na makikita mo ang antas ng aking paglilinang at malalaman mo ang aking tunay na anyo. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Sa oras na ito, sigurado siya na hindi siya sasalakayin ng sirena na ito. Kung gusto niya itong patahimikin, ngayon lang niya ito ginawa. Nang marinig ang kanyang tanong, tumawa si Yang Yian at sinabing, alam mo talaga ang lahat ng impormasyon ko, ngunit wala akong masyadong alam tungkol sa iyo. At kinakausap mo ako sa ganoong paraan, hindi mo ba naisip na bastos? Sa tulong ng Master, napakatapang niya ngayon. At pagkatapos ng isang pagsubok, alam niyang hindi na ito uulitin,
kaya mas naging matapang siya at hiniling sa kanya na ipakita ang totoong mukha nito. Sa totoo lang, curious siya sa kanyang puso, ano ang hitsura ng isang sirena. Akala niya ay hindi niya papansinin ang kahilingang ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahan niyang inabot ang belo, at pagkatapos ay hinubad ang puting damit na nakabalot sa kanyang katawan, at binibigkas ang napakagandang boses mula sa kanyang bibig at sinabing, Dragonfish Clan Zialu. Nanlaki ang mga mata niyang Yian, at isang pangungusap lang ang nasa isip niya, Sirena talaga, Sirena Zialu. Kabanata 272 Makipagkaibigan ka ba sa isda? Hinubad ng sirena na si Zialo ang kanyang puting robe sa harap ni Yang Yiyo, ngunit ang nakita ni Yang Yiyo ay isang magandang mukha. Ito ay isang normal na magandang mukha, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na mahirap ilarawan kung gaano ito kaganda, dahil hanggat ang mukha ng isang babae ay may mga regular na tampok, bawat isa ay may sariling katangian. Mahirap talaga ikumpara kahit kanino. Kung gusto mo talagang ilarawan ang isang magandang mukha, maaari mo ring gamitin ang salitang, celestial being descended to the earth. Pangunahin sa kanyang ugali ang nagbibigay kay Yang Yiyo ng pakiramdam ng pagiging out of touch sa mundo. Tila walang ekspresyon sa kanyang mukha, kasing tahimik ng lawa, at siya ay may kalmado at matatag na kapaligiran, na parang walang makakaapekto sa kanyang isipan. Kung maaari, talagang gustong makita ni Yang Yiyo kung ano ang ekspresyon ng mukha niya nang ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan ngayon lang. Matapos haburin ang puting damit, ang lumitaw sa paningin ni Yang Yiyo ay ang kalahating tao, kalahating hayop na estado ni Zialu. Sa katunayan, mayroon siyang mga paa, kamay at paa. Mula sa bahaging nakalabas mula sa damit, may mga kasiya siyang gintong kaliski sa kanyang mga kamay at paa. Ayon sa Master, imposibleng mag-evolve siya sa pagiging isang tao sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Bihira na sa kanya ang magkaroon ng anyo ng tao na mayroon siya ngayon. At least ang mukha niya ay eksaktong kapareho ng mukha ng isang normal na tao. Ang pagkakaiba lamang ay ang katawan sa ibaba ng leeg ay dapat na natatakpan ng mga kaliskis. Kaya siya ay kalahating tao at kalahating hayop. Walang alinlangan na ang pagbabago ni Zialo ay maaaring sanhi ng ilang uri ng pakikipagsapalaran, o sa pamamagitan ng paglunok ng ilang likas na kayamanan. Ngunit sa pagtingin sa kanyang figure, ito ay matambok kung saan ito dapat ay matambok, at curve kung saan ito dapat ay curvy, na medyo kaakit-akit. Ngunit biglang naisip ni Yang Yiyo na kapag hinubad niya ang kanyang damit, ang kaliski sa buong katawan niya. Nanginginig siya. Matapos maalis ang mga kalokohang iniisip sa kanyang isipan, tumingin si Yang Yiyo kay Zialo at sinabing, well. Ikaw. Paano ka naging isa na nagpo-protekta sa Gyusho? Matapos masulyapan ng sirena na si Zialo si Yang Yiyo, dahan-dahan niyang sinabi, ako ay orihinal na ordinaryong dragonfish sa isang maliit na ilog ng Yangtze River tributary. Sa panahon ng Yuan at Mongolian, ang orthodoxy ng Gyusho ay ninakaw ng Yuan at Mongolian dynasties. Noong panahong iyon, mayroong isang Zhenguan Shirify ng organization na nakipaglaban sa mga dayuhang bansa upang itaguyod ang orthodoxy ng Gyusho. Minsan sa panahon ng kaguluhan ng digmaan, noong naglalaban ang dalawang hukbo, nabasag ng imbakan ng tubig ng hukbong Mongolian ang dam, at ako ay nasa ilog at dumanas ng hindi inaasahang sakuna. Noong panahong iyon, sinundan ng isang Gyusho Shirify ng master ang hukbo at nakita akong nahihirapan sa putik sa aking huling hininga. Iniligtas niya ang aking buhay at ibinalik ako sa kanyang dojo. Pagkatapos noon, nabuhay ulit ako. Sa lawa ng dojo, nakikinig ako sa pag-awit ng mga banal na kasulatan at talakayan ng Taoismo araw-araw. Sa paglipas ng panahon, ang aking espiritual na karunungan ay nabuksan, at narinig ko rin ang ilang mga paraan ng paghinga sa kakanyahan ng langit at lupa, kaya nagsanay ako araw-araw sa lawa. 78 taon ang lumipas nang umalis siya sa bundok. Sa oras na iyon, tumayo siya sa tabi ng lawa at umawit ng isang tula na puno ng kalunos-lunos na kadakilaan. Hindi ko man lang naintindihan ang kahulugan ng tula, ngunit ramdam ko ang kalungkutan ng aking dawas na benefactor. Kailan? Aalis na siya, hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Hindi ko alam kung alam niya na nabuksan ko ang aking espiritual na katalinuhan at naunawaan ang sinabi niya, o kung siya ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan. Sinabi niya sa lawa, pagkalipas ng 600 taon, magbabago ang mundo, at ang orthodoxy ng Kyushu ay babalik muli sa mga kamay ng pamilyang Han, at ang mundo ay magkakaisa. Pinipino ng pond ang Taoism, at ang mga buto ng lotus na maaaring kainin ay magiging hangin at ulap. Kung mayroon kang mga tagumpay sa hinaharap, sana ay matulungan mo akong protektahan ang orthodoxy ng Kyushu. Nang maglaon, umalis siya at hindi na bumalik. Hinihigop ko ang kakanyahan ng langit at lupa sa lawa na iyon. Isang araw makalipas ang 600 taon, ang araw na iyon ay ang White Dew sa 24 na solar terms. Tunay na tumubo ang isang puting lotus sa lawa, na iluminado ng asensya ng langit at lupa. Sa magdamag, ang puting lotus ay namumulaklak at nagbunga ng mga buto ng lotus. Ang kakanyahan ng langit at lupa na nakapaloob dito ay bihira.
Sa sandaling iyon, bigla kong naunawaan na ito ang pagkakataong inayos para sa akin ng paring Tawista. Pagkatapos lunukan ng mga buto ng lotus, nag-transform ako bilang tao noong araw na iyon. Ang Zia na pinangalanang sumunod sa Daos na pari ay pinangalanang Lo. Nagpapasalamat ako sa aking lifesaver. Wala siyang anak. Mula sa araw na iyon, anak na niya ako si Zia Lu, at magalang kong tinawag siyang ama. Nang maglaon, naglakbay ako sa buong mundo at nalaman ko na sa panahong ito, ang pamilyang Han sa Jiushu ay talagang pumasok sa isa pang panahon ng malalaking pagbabago. Ang Republika ng China ay nasa digmaan. Pagkalipas ng ilang taon, naunawaan ko na ipinagkatiwala sa akin ng paring Tawista na protektahan si Jiushu bago siya mamatay. Ang organisasyon ng Shenlongtan ay itinatag noong panahong iyon. Ang aking buhay ay iniligtas ng aking ama, at ang aking pagbabago ay dahil din sa kredito ng aking ama. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay, alam ko rin na ako ay isang dragonfish, isang inapo ng isang tunay na dragon. Sa aking paglilinang, dapat kong tuparin ang ipinagkatiwala ng aking ama. Mula sa anti-Japanese war hanggang sa kasalukuyang Shenlongtan, hindi ako kailanman nang ahas na kalimutan ang mga utos ng aking ama at ang kanyang kabaitan na protektahan ang Jiushu. Ang estado ang aking misyon. Nakita mo rin na bagamat nagbago na ako, kalahating hayop at kalahating tao pa rin ako. Kung gusto kong gumawa ng mga bagay sa sangkatauhan, kailangan kong takpan ang aking mga bakas, kaya palagi akong napakahiwaga sa Shenlongtan. Kung tutuusin, sino ang makakaintindi sa aking kalungkutan? Ikaw lamang ang nakakita sa aking pagkakakilanlan sa lahat ng mga taon na ito. Noong una, naisipan kong patayin ka para patahimikin ka at hindi ipaalam sa iyo ang aking pagkakakilanlan, ngunit wala akong nakakausap sa mga nakaraang taon. Simula nang lumitaw ka, nakaramdam ako ng napakalawak na aura sa iyo, na nagparamdam sa akin na tila may katulad kang kwento sa akin. Nakakatuwang sabihin na ngayon lang ako nagkaroon ng kaparehong ilusyon, kaya naramdaman kong hindi kita kayang patayin, at wala kang ginawang masama, after. Natapos magsalita si Zia Lu, huminto siya at tumingin kay Yang Yio, at pagkatapos ay may sinabi na ikinagulat niya. Sinabi niya, payag ka bang makipagkaibigan sa isang isda? Sa pagtingin kay Zia Lu, talagang labis na naantig si Yang Yio sa sandaling ito. Una sa lahat, naniwala si Yang Yian sa kanyang kwento dahil sinabi sa kanya ng kanyang mga mata na hindi siya nagsasalita. Medyo misteryoso ang kwento, ngunit gaya ng sabi ng master, walang imposible sa paglilinang ng katotohanan. Malaki ang paggalang ni Yang Yian sa sirena na si Zia Lu, na nagpapasalamat at tapat sa sangkatauhan at Jiushu. Ang isang demonyong isda ay maaaring gumanti sa kabaitan sa ganitong paraan, at walang sinuman ang makapaghahambing. Higit pa rito, talagang tinutulungan niya ang sangkatauhan sa Jiushu. Sa kanyang mga salita, itinuring niya ang Daos na pari na nagligtas sa kanya bilang isang ama. Anong klaseng touching ito? Nadama mismo ni Yang Yian na siya ay kamangha-mangha. Naririnig niya ang malalim na kalungkutan sa mga mata at tono ni Zia Lu. Kung iisipin, nagil-inang siya sa loob ng daan-daang taon upang maging kalahating tao at kalahating hayop, at dumating hanggang ngayon mula sa digmaang anti-Hapones, itinatag ang Shenlongtan, at tumulong sa pag-iisa ng Kyushu. Sa loob ng halos 100 taon, hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha. Una, hindi siya nang ahas, at pangalawa, hindi niya kaya. Nagpumilit siya, at may isip mo ang mga paghihirap sa gitna. Walang kumausap sa kanya, at walang sumabay sa kanya para gawin ang napakaraming bagay na gusto niyang gawin. Ito ay isang sirena na iniisip ang kanyang sarili bilang isang tao, ngunit itinuturing na isang demonyo sa mata ng mga tao. Paanong hindi siya mapag-isa? Kaya't nang marinig ni Yang Yian na nagtanong siya ng may pananabik na sinseridad, payag ka bang makipagkaibigan sa isang isda? Biglang nalungkot si Yang Yian. Baka ito ang totoong sirena. Hindi ang misteryosong may-ari ng Shenlongtan sa paningin ng lahat sa labas. Babae siya kung tutuusin. Handa akong maging kaibigan mo. Si Yang Yian ay tumingin sa kanya ng seryoso at sinabi. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang mahinang luha na nagniningning sa kanyang mga ginintoang mata, at pagkatapos ay ngumiti siya. Biglang, iniabot niya ang isang kamay kay Yang Yian, isang kamay na puno ng ginintoang kaliskis, at pagkatapos ay nagsabi, "Hello, ang pangalan ko ay Zia Lu." Natigilan si Yang Yian, at biglang napagtanto na ito ang pamantayan ni Zia Lu sa pag-aaral ng mga tao. Iniunat niya ang kanyang kamay at ngumiti, "Ang pangalan ko ay Yang Yian." Kung tutuusin, ito na naman ang pagkakakilala nilang dalawa. Si Yang Yian ay naging kaibigan ng isang sirena. Sa pagtingin sa ngiti sa mukha ni Zia Lu, biglang naramdaman ni Yang Yian na siya ay talagang simple. Isang tanong ang bumangon sa kanyang puso, paano niya pinamunuan si Shenlongtan ng ganoon ka-simple? Sa kasunod na chat, napagtanto ni Yang Yian na talagang napakasimple ni Zia Lu. Sa katunayan, hindi niya talaga pinamahalaan ang Shenlongtan, ngunit hayaan ang kanyang mga subordinate na pamahalaan ito. Ang tunay na papel ni Zia Lu, ang misteryosong may-ari ng pond, ay pagpigil.
Kapag nakatagpo si Shenlongtan ng isang mahirap na problema na hindi malulutas, o isang kaaway, oras na para sa kanya na sumulong. Sa halip na sabihin na siya ang misteryosong master ng Shenlongtan, mas mabuting sabihin na itinuturing siya ng mga lumang halimaw sa Shenlongtan bilang isang sandatang nuclear. Kaya ang kanyang kawalang hiyaan ay hindi walang dahilan. Nang tanungin tungkol sa mga sinaunang sekta, sinabi ni Zialu, ang mga sinaunang sekta na iyon ay talagang palaging nasa sekular na mundo. Sa ibabaw, ang kasalukuyang pamilyang Guo ang kanilang tagapagsalita. Tulad ng Shenlongtan, ang tinatawag na pagsasara ng bundok ng mga sinaunang sektang iyon ay sa katunayan ay paghahanap lamang ng isang lugar tulad ng Shenlongtan. Yang Yiyo. Pagkatapos ay tinanong ang tanong na pinakagusto niyang malaman, marami bang likas na master sa mga sinaunang sekta? Ang dami mong alam. Kabanata 273, ang katutubong sitwasyon ng sinaunang sekta. Matapos makinig kay Yang Yiyo na nagtatanong tungkol sa mga likas na master ng mga sinaunang sekta, nag-isip si Zialu saglit at sinabing, sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Dahil lahat ng mga sinaunang sekta na iyon ay may kanya-kanyang dojo, at lahat sila ay nakatago. Maliban sa kanilang sarili o sa mga espesyal na inanyayahan, mahirap para sa mga tagalabas na malaman ang mga lokasyon ng mga sinaunang sekta na iyon. Kung hindi mo alam ang mga lokasyon, hindi mo malalaman kung gaano karaming mga likas na master ang mayroon sa kani-kanilang mga sekta. Gayunpaman, nakatitiyak ako na hindi magkakaroon ng maraming likas na sinaunang mandirigma sa bawat sekta. Gayunpaman, sa mga likas na sinaunang mandirigma na nakita ko, ang pinakamakapangyarihan ay nasa ika-6 na antas ng likas na ngayon. Nakilala ko siya noong anti-Japanese War. Siya ay isang malakas na tao mula sa Kunlun Mountain. Sa pagkakataong iyon, siya lang ang naiwasan ko. Siyempre, sa karamihan ng mga kaso, ang mga nakikita ay likas na una o ikalawang antas ng mga sinaunang mandirigma. Tiyak na hindi ito kasing dami ng antas ng dark power, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, mula noong nag-transform ako hanggang ngayon, dapat ay napakarami ang naipon na halaga. Ang mga sinaunang mandirigma sa antas ng Xiantian ay maaari ng hawakan ng Great Dao, na ganap na naiiba sa dark power. Sa isang simpleng araw, ang haba ng buhay ng isang likas na sinaunang mandirigma ay napakaikli, at karaniwan ang mabuhay ng 3 o 4 na dekada na mas mahaba kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang pagkakaiba sa pagitan ng katutubo at ng dark power sa mga tuntunin ng halaga ng martial arts ay isa ring mundo ng pagkakaiba, at hindi sila maihahambing. Halimbawa, ang isang sinaunang mandirigma na umabot na sa antas ng Xiantian ay maaaring lumipad sa maikling distansya, ngunit kung gaano kataas at gaano kalayo ang maaari niyang lumipad, ito ay nakasalalay sa lakas ng kanyang sariling panloob na puwersa. Bukod dito, ang panloob na puwersa ng isang sinaunang mandirigma na umabot sa antas ng Xiantian ay mababago sa Jianyuan, na tinatawag ding Xiantian Qi, na isang uri ng kapangyarihan sa parehong antas ng mga sinaunang Qi refiner, at ito ay lubhang nakakatakot. Ang kapangyarihan sa aking katawan ay ang ganitong uri ng kapangyarihan, at nararamdaman ko na ikaw ang kapangyarihan sa iyong katawan ay nasa parehong antas, na nagpapakurious sa akin. Ito ay nagpapakita na ikaw ay talagang isang sinaunang magsasaka ng Qi, tulad ng aking ama. Daan-daang taon na ang nakalilipas, pagkatapos kong makuha ang kapangyarihan ng paglilinang, naramdaman ko na ang aking ama ay may ganitong uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Dapat ba itong tawaging Tuto Qi, di ba? O tunay na kakanyahan? Sa totoo lang, bagamat nasa ikalawang antas na ako ng katutubo, wala akong tunay na paraan ng paglilinang. Ang dahilan kung bakit ako naroroon sa kinatatayuan ko ngayon ay dahil natutunan ko ang ilang mga paraan ng paghinga sa diwa ng langit at lupa mula sa aking ama, at ako ay natulala hanggang ngayon. Higit pa rito, noon pa man ay gusto kong humanap ng taong mapagpalitan ng mga karanasan sa paglilinang, ngunit sa tuwing makikilala ko ang isang likas na antas ng tao, lahat sila ay mula sa mga sinaunang sekta. Itinuring ng mga taong iyon ang pamana bilang mas mahalaga kaysa buhay, at hindi maghahayag ng kahit isang salita maliban kung sila ay direktang mga disipulo. Bukod dito, dahil sa kapangyarihan ng mga sinaunang sekta na ito, sa pangkalahatan, mayroon silang mentalidad ng paghamak sa lahat. Madalas silang nakikialam sa mga tuntunin ng sekular na mundo. Samantalang ako, palagi kong minana ang kagustuhan ng aking ama at tinuturing kong tahanan ang Jiusho. Umaasa ako na ang bansang ito, na labis na nagdusa, ay maghahatid ng bagong liwanag pagkatapos dumaan sa mga paghihirap. Kaya palagi akong kikilos para protektahan ito. Dahil dito, nasaktan ko ang maraming sinaunang sekta. Pagkatapos ng mga dekada ng patuloy na bukas at lihim na pakikibaka sa kanila, nagawa kong mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kabilang banda, marami sa mga sinaunang sektang iyon ay pamana rin ng Jiusho, lalo na ang pamana ng pamilyang Han. Pipigilan pa rin sila at protektahan ang bansa ng pamilyang Han, at hindi sila maglakas loob na gumawa ng labis. Sa katunayan, ang mga sinaunang sektang iyon ay nahahati din sa ilang mga kampo.
Ang ilan sa kanila ay naghahanap pa rin ng kapayapaan sa Shenlongtan, o sila ay tapat sa Jiushou. Ang lahat ng uri ng mga dahilan ay nagdaragdag sa katotohanan na ang sinaunang martial arts world ay matatag pa rin ngayon. Alam ko rin na kung tutuusin, para din sila sa kapakanan. Matapos maabot ang likas na antas, sila ay nakikipag-ugnayan sa Avenue, na maaaring tawaging tunay na martial arts, at sila ay na-promote mula sa unang likas na antas hanggang sa ikasyam na likas na antas. Nangangailangan ito ng maraming pagsisikap. Ang isa sa mga shortcut ay ang likas na kristal. Ang likas na kristal ay maaaring dagdagan ng tunay na kakanyahan sa katawan ng likas na malakas, upang ang paglilinang ay higit pang mapabuti. Kung maabot ng isa ang siyantiyan, nangangahulugan ito na isang bagong mundo ang nabuksan para sa mga sinaunang mandirigma. Nagsisiksikan ang lahat para makita kung anong klaseng mundo ito. Ang mga mapagkukunang ginagamit para sa paglilinang ay naging isang bagay na ipinaglalaban ng lahat. Ito ay hindi lamang ang siyantiyan crystals, kundi pati na rin ang mga espiritual na gamot, at iba pa. Anumang bagay na maaaring magpapataas ng tunay na kakanyahan ay karne sa mata ng mga pangunahing puwersa. Sa makatuwid, ang mga sinaunang martial arts na pamilya sa sekular na mundo ay may anino ng mga sinaunang sekta sa likod nila sa isang tiyak na lawak. Ang ilang lugar sa mundo na nagtatanim ng mga espiritual na gamot o gumagawa ng mga likas na materyales at kayamanan na lumilitaw sa mga maharlikang pamilya ay ninakawan ng lahat. At ang bawat sinaunang martial arts conference ay talagang isang muling pamamahagi ng mga mapagkukunan. Mababalik ng mga makapangyarihan ang pinakamahusay na mapagkukunan na kinikilala ng sinaunang martial arts world, at ang mahihina ay sisisihin at aalisin. Sa isang banda, palaging may ilang bagong puwersa na umuusbong sa bawat session. Karamihan sa mga puwersang ito ay mga sinaunang sekta o pamilya o organisasyon na sinusuportahan ng ilang super strong na lalaki. Makikilala sila ng mga pangunahing puwersa sa sinaunang martial arts world sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa sinaunang martial arts conference, kaya nagiging isang higanti sa isang panig at pagkakaroon ng mga kwalipikasyon upang makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan. Halimbawa, ang Yunmen na kinaroroonan mo ay hindi pa kailanman lumitaw sa sinaunang martial arts world, kaya kung gusto mong gawing legal ang Yunmen, dapat mong makuha ang pagkilala sa nangungunang 10 puwersa sa sinaunang martial arts world, kung hindi, walang titingin sa iyo, at ikaw, ang mga disipulo ng Yunmen, ay makakatagpo din ng maraming abala sa hinaharap sa sinaunang mundo ng martial arts. Sa sinaunang kumperensya ng martial arts na ito, dapat ka ring maging handa na subukan ng nangungunang 10 puwersa. Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa pagsubok ng nangungunang 10 puwersa ay tunay na maituturing ang Yunmen bilang bahagi ng sinaunang martial arts world at isang puwersa. Pagkatapos lamang natin maibabahagi ang mga mapagkukunan para sa hinaharap na paglilinang, at iba pa. At makipagpalitan ng pagkakataon upang makipagkumpetensya. Sa madaling salita, ang sinaunang martial arts world ay palaging isang bilog kung saan iginagalang ang lakas. Napakadetalyado ng paliwanag ni Zia Lu. Nang magtanong si Yang Yiyo, alam niya na hindi nauunawaan ni Yang Yiyo ang aspetong ito, kaya ipinaliwanag lang niya ito kay Yang Yiyo mula simula hanggang katapusan, at pinili ang mga pangunahing punto. Naunawaan din ni Yang Yiyo at nakinabang ng husto. Marami siyang iniisip sa kanyang puso at naging seryoso. Sa paliwanag ni Zia Lu, tila mas matindi at malupit na bilog ang bilog ng sinaunang sekta kaysa sa mga sinaunang martial arts na pamilya sa sekular na mundo. At ang mga pangunahing punto kung nais mong mabuhay sa bilog na ito, mayroon lamang dalawang salita: lakas. Sa lakas lamang makakamit mo ang paggalang ng iba, kung walang lakas ay maaari kang matalo sa slag. Sa pagsasalaysay ni Zia Lu, bagamat hindi niya alam ng detalyado ang mga sinaunang sekta, tiyak na nalaman niya na hindi kasing dami ng mga likas na malakas na tao ang mga sinaunang mandirigma ng dark energy, ngunit sa akumulasyon ng mga sinaunang sekta na may mahabang kasaysayan, hindi dapat magkukulang ng mga likas na malakas. Ito ay isang wake-up call para kay Yang Yiyo. Sa paghusga mula sa sinaunang kumperensya ng martial arts na ito, ang mga taong makakausap o makakaharap niya, o mapapaunlad pa nga, ay mga likas na malakas sa hinaharap, at kailangan niyang gumawa ng ilang mga plano para dito. Lalo na para sa sinaunang martial arts conference na ito, malaki ang posibilidad na maraming sinaunang sekta ang lilito para sa payuan sa kanya, at tiyak na hindi ito mapayapa. Sa pag-iisip, nag-alala si Yang Yiyo, ngunit hindi maipaliwanag na nasa sabik din. Para sa likas na malakas, ang bibig ni Zia Lu ay isang ganap na naiibang antas ng kapangyarihan ng sinaunang martial arts, isang bagong-bagong tao at mundo. Hindi ba ganoon din sa kanya? Siya ay isang magsasaka, at palagi siyang naniniwala na ang mga magsasaka ay palaging magkakaroon ng kalamangan sa harap ng mga sinaunang martial artist. Ngayon siya ay isang cultivator ng ikasyam na antas ng Chi Refining Stage, at isang hakbang na lang siya mula sa pagiging cultivator ng Foundation Establishment Stage. Ayon sa pagsusuri at paghahambing ni Zia Lu, ang katutubo ay katumbas ng stage ng Foundation Establishment.
Sa bagay na ito, ang kaharian ay pantay, ngunit sa mga tuntunin ng paraan at lakas, naniniwala si Yang Yiyu na ang mga magsasaka ay palaging magiging mas mahusay kaysa sa mga sinaunang martial artists sa parehong antas. Ito ay dahil mayroon siyang isang malakas na Panginoon at isang makapangyarihang mana. Nag-usap ang dalawa hanggang madaling araw. Bumagsak ang kanilang mga mata mula sa bukas na kuweba. Sinabi ni Zia Luo, humanda upang lumahok sa sinaunang komperensya ng martial arts. Sa pagkakataong ito, dapat pukawin tayo ng ilang sekta ng mga secular na puwersa, ngunit hindi tayo walang mga solusyon. Ang mga salita ni Zia Luo ay puno rin ng malakas na pagtitiwala. Tumanggo si Yang Yian at tumayo para umalis. Sa pagkalkula ng oras, 2 araw na ang lumipas, at kailangan pa niyang gumawa ng mga table tasks kasama si Hunan. Nang papaalis na si Yang Yian, naisip ito ni Yang Yian at kumuha ng isang bote ng pills na naglalaman ng 2 chi gathering pills at sinabi kay Zia Lu, dahil magkaibigan tayo, itong 2 pill na ito ay regalo ko sa iyo. Inihagis niya ang mga ito kay Zia Lu, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti, at diretsyong umalis si Yang Yian sa bulwagan. Hinangaan at iginagalang niya si Zia Lu sa kanyang puso. Maaaring protektahan ng Fish Demon ang Jiushou bilang bahagi ng sangkatauhan. Ito ay hindi madali para sa kahit isang tao, ngunit siya ay nagpatuloy sa loob ng 100 taon. Ngunit base lamang sa kanyang dedikasyon kay Jiushou, determinado si Yang Yian na maging kaibigan, kahit na siya ay isang sirena. Matapos bumalik sa orihinal na ruta, dumating sila sa bulwagan ng kuweba. Nakita ni Yang Yiu mula sa malayo na sina Hunan at iba pa ay nakaharap kay Lu Suoxi at iba pa, at lalaban sila kung hindi sila sumang-ayon. Narinig niyang malamig na nagtanong si Lu Suoxi kay Hunan, ano ang ginawa mo sa aking Panginoon? Bilasan mo at tawagin mo siya, kung hindi, kami, ang mga disipulo ng Yunmen, ay makikipaglaban sa iyo hanggang sa kamatayan. Sabi ni Hunan. Mapait, ako, hindi ko talaga alam, at hindi ako nang ahas na gumawa ng anuman kay Mr. Yang. Inayos ko lang na gumawa siya ng pill sa alchemy room, pero hindi ko alam kung saan siya umalis at pumunta. Hinahanap din namin siya. Humph, ikaw siguro ang nanakit sa amo ko. Bilasan mo at sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo sa aking amo. Parehong nakuha ng 2 disipulong sina Du Guhui at Wang Zhongren ang kanilang mga armas. Bilasan mo at tawagan ang aking Panginoon. Nang makitang lahat na humaharap kay Hunan para sa kanya, naramdaman ni Yang Yiu ang init sa kanyang puso. Alam niyang 2 araw na siyang nawawala, kaya iniisip ng lahat na nasaktan siya ni Shen Langtan. Siya, nagmamadaling lumapit at sumigaw, huwag kang matuwa, ayos lang ako. Kabanata 274, ang tulay na cade ng bakal. Ang hitsura ni Yang Yiu ay agad na nalutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng 2 panig. Ang mga tao mula sa magkabilang pamilya ay nagtataka kung saan nagpunta si Yang Yiu. Ang kanyang paliwanag ay pumunta siya sa tuktok ng bundok upang tamasahin ang buwan. Dahil sa paliwanag na ito, ang mga tao sa Shenlangtan, na pinamumunuan ni Hunan, ay nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka, at lahat sila ay nagpakita ng isang ekspresyon ng inyong biro na mga multo. Si Hunan at ang 3 elder ay may kumikislap na mga mata, at sumulyap sa tuktok ng kuwebo sinasadya o hindi sinasadya. Ngunit alam ng lahat na si Yang Yiu ay perfunctory, at dahil ayaw niyang sabihin ito, kalimutan na ito. Para naman kay Lu Suoxi at iba pa, naisip nila na hindi sila nagtatanong. Ang inaalala nila ay ang kaligtasan ni Yang Yiu. Ngayong bumalik na siya, magiging maayos ang lahat. Ang mga nagalit kay Hunan at sa iba pa ay libre para kay Yang Yiu na magpaliwanag. Matapos malaman ng magkabilang panig na ito ay hindi pagkakaunawaan, nagkaunawaan sila at nagkasundo sa isa't isa. Pagkatapos ay bumalik sila sa pangunahing bulwagan ng Shenlangtan. Sa ilalim ng sabik na mga mata ni Hunan, Wang Taisheng at iba pa, ngumiti si Yang Yiu at kumuha ng 2 bote ng tableta. Pinalinas ni Master Wu Tan ang kabuuang 12 yuan sa pagkakataong ito. Ito ay isang magandang ani. Ibibigay ko silang lahat sa iyo. Ayon sa mga naunang oral statement, kailangan lang talaga ni Yang Yiu na magbigay ng 3 table tasks mula sa isang pagan sa Shenlangtan. Sa pagkakataong ito, nipino niya ang kabuuang 3 furnace ng Yuan, isang kabuuang 36 na table tasks, 3 furnace ng mga table tasks. Noong una, nais ni Yang Yiu na bigyan ng 3 furnace ng mga table tasks ng sabay-sabay si Hunan, ngunit kung iisipin ito, magiging mahirap itong hawakan sa hinaharap. Ang pagbibigay ng 3 table tasks ay tila napakakaunti. Pagkatapos pag-isipan ito, 12 tableta mula sa isang pagan ang pinakaangkop. Pinakamabuting magtabi ng 2 para sa aking sarili at ibalik ang mga ito sa mga tao ng Yunmen. Nang makuha ni Hunan ang 12 table tasks, inilabas nila ni Wang Taisheng ang mga ito at tiningnan. Top grade sila, eksaktong kapareho ng rating na nakuha nila noong nakaraan. Nakangiti silang 4. Gamit ang 12 yuan na ito sa kamay, ang kabuuang lakas ng Shenlangtan ay maaaring lubos na mapabuti.
Nakakuha si Wuna ng Peiyuanda noong nakaraan, at naramdaman niya ang epekto ng pag-inom nito pagkabalik nito. Bagamat siya ay isang taong Tianqing na nagsasanay ng mga kasanayan sa pag-iisip paminsan-minsan, ang lakas ng kidlat sa kanyang katawan ay tila bahagyang tumaas pagkatapos uminom ng Peiyuan pill ni Yang Yiyu noong huling pagkakataon. Ang kapangyarihan ng mga taong Tianqing o mga taong may espesyal na kakayahan ay hindi static, at posibleng madagdagan. Matapos makuha ang 12 table task, si Wunan at ang 3 matandang lalaki ay lubos na nagpapasalamat kay Yang Yiyu, kasama si Sito Yishu, na walang sama ng loob kay Yang Yiyu sa panahong ito. Naniniwala na siya ngayon na may mga henyo sa mundo, at si Yang Yiyu ay isang henyo sa mga henyo. Bihira para sa kanya na maging likas sa kanyang unang bahagi ng 20s at magagawang pinuhin ang tulad ng isang mataas na antas ng tableta. Gayunpaman, ang hindi alam ni Sito Yishu ay hindi pa talaga naabot ni Yang Yiyu ang likas na antas. Ayon sa kaharian ng mga sinaunang mandirigma, si Yang Yiyu ay higit sa ika-9 na antas ng madilim na enerhiya, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, siya ay dapat na hindi magagapi sa parehong antas, kaya itinuturing siya ni Wunan at ng iba pang 4 bilang isang maalamat na likas na malakas na tao. Tulad ng para sa Peiyuan pill, ito ay isang laughing pill lamang para kay Yang Yian ngayon. Ito ay may maliit na epekto, ito ay may ilang epekto sa mga sinaunang martial artist. Ngayon ay gumawa siya ng Chijudan sa Liancheng, na siyang tunay na cultivation pill, ngunit hindi niya sasabihin sa kanila. Kinuha ni Yang Yian ang isa sa 9 na Chijudan. Ayon sa dati niyang pag-unawa sa epekto ng pills, hindi siya umiinom ng higit sa 3 pills. 2 ang binigay kay Zia Lu noon. Ngayon ay 6 na ang natitira. Ibibigay sila ni Yang Yian sa ilang tao mula sa Yunmen. Gusto niyang makita ang epekto ng Chijudan sa mga ordinaryong magsasaka at kung ito ba ay makapagsilang ng 3 magkakasunod na maliliit na kaharian. Anyway, exception yun para sa kanya. Nakalusot lang siya sa level at umabot sa ika-9 na level ng Chi Refining. Gumaan ang kapaligiran ng magkabilang panig at masaya ang lahat. Sinabi ni Wunan, "Sir, umalis na tayo. Magsisimula na ngayong araw ang sinaunang martial arts conference." Ang lokasyon ay nasa manipis na kalangitan 60 milya ang layo mula sa Shenlongtan. Okay, fair na. Anyway, walang magawa. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Inaabangan din niya kung ano ang mangyayari sa tinatawag na Ancient Martial Arts Conference at kung anong klaseng halimaw ang lalabas. Ayon sa aking lolo, sasali rin ang mga sinaunang martial artists sa ibang bansa, at ang buong sinaunang martial arts conference ay isang conference para sa lahat ng Chinese. Pagkatapos ng lahat, daan-daang at libu-libong taon na ang nakalilipas, ang lahat ay may parehong ninuno at isang pamana. Ang sinaunang martial arts conference ay parang isang year-end summary. Siyempre, sa mga salita ng sirena na si Zia Lu, ang sinaunang martial arts conference ay higit pa sa paglalaan ng mapagkukunan. Ang pagmamay-ari ng mga lugar ng produksyon ng mga likas na kayamanan tulad ng mga likas na kristal at mga espiritual na gamot. Sa bagay na ito, interesado si Yang Yiyu. Ang mga likas na kristal ay talagang mga espiritual na bato, na kailangan para sa mga magsasaka. Bilang karagdagan sa iba't ibang mga espiritual na gamot, ang mga ito ay kulang din para sa kanya. Ang Chi Gathering Pill ay mabuti, ngunit may kakulangan ng mga espiritual na gamot. Ang kanyang sariling akumulasyon kasama ang mga espiritual na gamot na dinaya mula sa Wunan ay maaari lamang magpino ng isang furnace ng Chi Gathering Pills, na hindi sapat upang pinuhin ang mga espiritual na gamot. Kaya naman, interesado si Yang Yiyu sa sinaunang komperensya ng martial arts. Bagamat alam niyang may mga panganib, ang paglilinang ay labag sa kalooban ng langit, kaya walang panganib. Ang kapalaran at kayamanan ay hinahanap sa panganib. Bukod dito, sa pagkakataong ito dinala niya ang mga tao mula sa Yunmen dito upang palawakin ang kanyang pananaw. Kasama ang kanyang sarili, wala siyang masyadong alam tungkol sa mga sinaunang mandirigma sa mundong ito. Masasabi lamang na ito ay isang paglalakbay ng mga rookie na nangunguna sa mga rookie. Sa kabutihang palad, may mga kapangyarihan pa rin sa Yunmen. Si Sister Lu Zuoxi ay isang tunay na magsasaka mula sa Mountain and Sea Realm. Kahit na ang kanyang paglilinang ay lubhang napinsala ngayon, ang kanyang espiritu at kaalaman ay nandoon pa rin. Balak ni Yang Yian na linangin ang paglilinang ni Lu Zuoxi at ng kanyang kapatid na babae. Bibigyan niya siya ng hindi bababa sa 2 sa Chi Gathering Pill sa kanyang kamay. Ayon sa kasalukuyang paglilinang ng ika-5 antas ng Chi Refining, umaasa ang 2 Chi Gathering Pills na payagan siyang ma-promote sa ika-9 na antas ng Chi Refining. Sa oras na iyon, magkakaroon ng higit na kumpiyansa ang Yunmen. Ang paglilinang ng magkapatid na Lu ay talagang paglilinang ni Lu Yusho, dahil ang katawan ay kay Lu Yusho, at si Lu Zuoxi ay kabahagi lamang ng katawan ng kanyang kapatid. Tungkol sa espiritu at kaluluwa ni Lu Zuoxi, ito ay medyo katulad ng panlasa ni Master Yun Changxi, ngunit ito ay ibang-iba.
Kinonsulta ni Yang Yian ang kanyang Panginoon at tinanong kung maaari niyang paghiwalayin ang espiritu at kaluluwa ni Lu Zuoxi upang maging dalubhasa sa paglilinang ng sansiyan. Gayunpaman, napakadelikadong lumabas at magsanay ng sansiyan. Sa kasalukuyang paglilinang ni Yang Yian, imposibleng gawin ito. Maghihintay lang siya na tulungan si Lu Zuoxi sa hinaharap. Sa katunayan, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang dalawang magkapatid na babae ay may dalawang kaluluwa na magkakasamang nabubuhay at kumokontrol sa isang katawan. Sa isang tiyak na lawak, ang kanilang lakas ay napakalakas, hindi bababa sa mayroon silang ganap na kalamangan sa pangkalahatang antas. Sa puso ni Yang Yian, ang mga kapatid na babae ay ang mga kayamanan ng Yunmen. Hindi lamang sila sa paglilinang at kaalaman, ngunit higit sa lahat, ang magkapatid na Lu ay mga master ng anteng-anteng. Ang kapangyarihan ng anteng-anteng ay nasubok sa ilalim ng lihim na silid ng Vilya. Personal na sinubukan ito ni Yang Yian. Siguradong matalas itong sandata sa labanan. Sa pag-iisip na pagkatapos nitong sinaunang martial arts conference, dapat hayaan ni Yang Yian ang magkapatid na Lu na pinuhin ang mga anteng-anteng. Talagang namimiss ni Yang Yian ang pakiramdam na matalo ang demonyong si Li Liangshan matapos idagdag sa kanyang katawan ng magic anteng-anteng at defense anteng-anteng. Astig talaga yan. Kung tutuusin, palakas ng palakas ang mga sinaunang martial artist na nakasama niya, at umabot na sa likas na antas. Ito ay kagyat para sa kanya at kay Yunmen na dagdagan ang kanilang lakas. Kung hindi, kung ang isang Siantian ay lumitaw sa pamilya ng kalaban, siya at si Yunmen ay masisira. Ito ay isang napakadelikadong bagay. Sa kabutihang palad, pagdating sa antas ng Siantian, ang maliit na loli na si Wumakyo ay lumaki ng magdamag, at pagkatapos na sumanib sa mahiwagang kristal, siya ay naging Siantian. Kahit na ang kanyang lakas ay nasubak sa oras na iyon, at ang antas ng paglilinang ng Ghost Cultivator ay hindi alam ni Yang Yian na sa lakas ni Wumakyo, dapat talaga siyang maging Siantian. Ito lang ang nakakapagpapanatag sa kanya. Susunod, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang sariling paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang ikasyam na antas ng Chi Refining Stage ay hindi ang Siantian level. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa Dao Foundation Establishment Stage maaari siyang maging kapantay ng Siantian, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng kumpiyansa. Kasunod ni Wunan at higit sa 10 tao sa ikasyam na antas ng Dark Power at ang Sky Awakener ng Shenlongran, direkta silang tumawid sa likod na bundok ng Shenlongtan Village, at pagkatapos ay dumiretso sa kailaliman ng Shenlongjia Mountain. Pagkatapos maglakad ng 60 milya, nakarating sila sa tuktok ng 1,000 talampakang mataas na bundok. Pagkatapos nito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiu kung bakit sinabi ni Wunan ang isang linya ng langit. Sa sandaling ito, ang tuktok ng 1,000 talampakang mataas na bundok ay umalangaw sa isang pantay na bundok sa kabilang panig, na may layo na halos 300 metro. Pagtingin sa ibaba, ang mga ulap at ambon ay napakalalim na hindi mo makita ang ilalim, tulad ng isang bangin. May cave ng bakal na kasing kapal ng braso ng isang nasa hustong gulang sa pagitan ng dalawang taluktok, na umaabot mula sa malaking bato sa taluktok sa ilalim ng iyong mga paa hanggang sa isang malaking puno sa kabilang tuktok na 300 metro ang layo. Sinabi ni Wunan na ang kabaligtaran na tuktok ay ang lugar para sa bawat sinaunang komperensya ng martial arts. Imposibleng i-verify kung sino ang nagtakda ng mga patakaran, ngunit pagkatapos ng libu-libong taon, ang sinaunang komperensya ng martial arts ay hindi tumigil at muling ginanap. Ang kabaligtaran na taluktok ay isang kakaibang bundok lamang na inukit ng kutsilyo, at walang sino man ang makapupunta doon ng walang paglilinang. Kahit natapakan mo ang kadena ng bakal upang pumunta doon, kailangan mo ng malalim na kasanayan. Sinabi ni Wunan, "Sir, kung gusto mong pumunta, kailangan mo ng kahit na siyang antas ng Dark Power. Paano kung kunin namin itong mga alagad mo?" Nakita ni Yang Yian na ang dalawang disipulo sa tabi niya, sina Qiuyon at Li Dai, ay hindi pa umabot sa ikasyam na antas ng Dark Power. Bilang karagdagan, ang Daoist Fang ay nasa ikasyam na antas ng Dark Power. Tumanggaw siya at sinabing, "Master, huwag kang mag-alala. Okay lang naman na pumunta ako dito." Sa oras na ito, malamig na bamantong hininga si Lu Zuoxi at sinabing, 300 metro lang ito. Ipaubaya sa akin si Qiuyon. Para kay Lu Zuoxi, isang cultivator sa Golden Core Stage, kahit na ang kanyang cultivation level ay bumaba sa ikalimang antas ng Chi Refining Stage, alam ni Yang Yian na marami siyang paraan at hindi siya nag-aalala. Ang dalawang disipulo at si Li Dai sa ilalim niya, ngumiti si Yang Yian at sinabi, "Hindi ako matatalo ng isang maliit na tanikala. Master Wu Tan, huwag kang mag-alala." Kabanata 275 ang pag-uudyok ng kayong pamilya. Natigilan si Wunan saglit. Nang makita ang poster ni Yang Yiu, tila wala siyang pakialam sa 300 metrong tulay na bakal. Ang makitid na agwat na ito ang siyang kinatatakutan niya sa tuwing lalakad siya. Ngunit dahil tiwala si Yang Yiu, hindi niya kailangang mag-alala. Siya
Agad na ikanaway ang kanyang kamay, at ang 12 dark energy na pangsyam na antas na mga tao mula sa Shenlongtan ay humakbang papunta sa tulay na bakal. Ang pinakamahina sa mga taong ito ay nasa mababang yugto ng ikasyam na antas ng madilim na enerhiya. Sa kanila, sina Wunan, Wang Taisheng, Sun Sikan, at si Tu Yishu ang pinakamakapangyarihan, na lahat ay nasa ikasyam na antas ng dark energy. Isang lalaki mula sa Shenlongtan ang unang tumawid sa tulay na bakal. Nang matapakan niya ang cave ng bakal ay bahagya itong nanginag, ngunit bahagya siyang naglakad at pabilis ng pabilis ang paglakad dito na halos mag-jogging. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kabilang panig at matagumpay na tumawid. Ang sunod-sunod na dumaan ang mga sumusunod na tao, at nang turn ni na Wunan at Wang Taisheng, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiyo. Ang apat na taong ito ay itinuturing na nangungunang mga master ng Shenlongtan. Sa tulay na bakal na kadena, maaari silang tumalo ng halos 1 o 2 talampakan ng layo, at maabot ang kabilang panig sa ilang pagtalon. Bukod dito, ang kadena ng bakal ay karaniwang hindi nanginginig, na sapat na upang ipakita na ang mas malakas na panloob na puwersa, mas magaan ang katawan. Ito rin ang pagsubok ng unang pass. Nang si Yang Yiyo na, nanguna ang Daoist Fang. Nandito na ang matanda noon, at siya mismo ay isang sinaunang mandirigma na may ikasyam na antas ng dark energy. Bagamat siya ay bumaling sa paglilinang, ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay umiiral pa rin, kaya't hindi ito mahirap humakbang. Tama na. Tumakbo ang Daoist Fang sa cave ng bakal. Pagkatapos ay si Lu Zuoxi. Sa mga mata ni Yang Yiyo, nakita niya lang na binuhat niya si Qiuyun gamit ang isang kamay, tumalon at tumawid sa bakal na kadena, at nalaman din ni Yang Yiyo na ang hairpin sa ulo ni Lu Zuoxi ay naglalabas ng mga espiritual na pagbabago. Sa simula, nalaman ni Yang Yiyo na ang hairpin ni Lu Zuoxi ay isang mababang uri ng magic weapon. Ngayon ay tila ang bawat magic na sandata ng isang magsasaka ay kapaki-pakinabang. Nararamdaman ko kung gaano komportable at matatag si Lu Zuoxi sa tulay na bakal. Gamit ang isang kamay, hinawakan niya si Qiuyun at tumalo ng ilang talampakan tulad ni Wunan at ng iba pa. Nasa field sina Yang Yiyan, Du Guhui, Wang Zongren at Li Dai. Inakala ng lahat na isa-isang dadalhin ni Yang Yiyan ang apat na tao. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Du Guhui at ang dalawa pa ay natigilan. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, Dai, babuhitan kita. Hindi nag-atubili si Li Dai na marinig yun at humiga kay Yang Yiyan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Li Dai at ang dalawa pa ay nainiunat ni Yang Yiyan ang kanyang kaliwa at kanang mga kamay, hinawakan sa kanyang mga kamay sina Du Guhui at Wang Zongren, tumalon at damapo sa bakal na kadena. Ito ay natakot sa tatlong tao sa pagpapawis. Namutla ang mukha ni Du Guhui at sinabing, Guro, kung hindi mo magawa, dapat mo akong pabayaan. Dapat kaya kong tumawid sa cave ng bakal na ito? Oo, kung hindi posible, Guro, maaari kang pumunta ng 2 beses pa para buhatin kami, mahinang sabi ni Wang Zongren. Umirap si Yang Yiyo at sinabing, tumahimik ka, paano kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Maniwala ka. Mahinang sabi ng tatlo, pero sa totoo lang hindi sila naniwala. Ang susunod na daan ay isang maulap na kailaliman. Kinuha nila ang mga ito isa-isa, at naniniwala sila sa lakas ni Yang Yiyo 100%, ngunit 3 sa isang pagkakataon. Ito. Nagkatinginan si Wunan at ang iba pa sa kabilang panig ng may pagtataka pagkatapos itong makita. Maaaring ang malakas na tao ng likas na antas ng alamat ay talagang napakahusay. Hindi pinansin ni Yang Yiyo ang pagtanggi ni Du Guhui at ng iba pa. Huminga siya ng malalim, tumalon ng malakas, at direktang lumipad palabas. Si Wunan at ang iba ay maaari lamang tumalon ng higit sa 2 talampakan, ngunit si Yang Yiyo ay tumalon ng higit sa 6 na talampakan. Kapag siya ay nasa South Country, maaari siyang tumalon at lumipad ng ilang segundo. Paano naman ngayon? Matapos maabot ang ikasyam na antas ng chi refining stage kagabi, wala itong problema. Not to mention ang pagkuha ng 3 tao, makakadaan din siya ng 3 pang tao. Medyo bigat lang para sa kanya. Ito rin ay para magpakitang gilas sa harap ni Wunan na naghihintay sa Shenlongtan. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng pakikipagtulungan sa Shenlongtan sa hinaharap. Paano ito magiging posible nang hindi nagpapakita ng kaunting lakas? Wala pang 10 paghinga, nakarating na si Yang Yiyo sa harap ng lahat na may 3 tao. Sa sandaling ito, si Wunan at ang mga tao sa Shenlongtan ay tumingin kay Yang Yiyo na may iba't ibang mga mata, nang may higit na paggalang. Matapos ibaba si Du Guhui at ang dalawa pa, namutla ang mukha ng 3 tao at natakot sila. Ito. Lalo pang napatunayan ang kanyang lakas para sabihin kay Yang Yiyo. Narito ang tuktok ng isang bundok. Mukhang maliit ito sa tapat, ngunit ito ay talagang napakalaki pagkatapos pumunta dito. May daan patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Sinabi ni Wunan kay Yang Yiyo na ito ang venue ng sinaunang martial arts conference.
Pagkatapos ay sinundan ng ilang tao ang landas, at pagkaraan ng 10 minuto isang parisukat na may diameter na ilang libong metro ang lumitaw sa katotohanan. Napapaligiran ng mga higanteng puno, may pader na bato sa harap ng parisukat, na may ilang mga salita at pattern na nakaukit dito. Sinabi ni Wunan na ito ang paraan ng pag-iisip na iniwan ng mga nauna sa mga sinaunang martial arts conference sa lahat ng henerasyon, na magagamit para sa mga sinaunang martial artist na pumupunta rito upang maunawaan. Gayunpaman, marami sa kanila ang mahirap maunawaan dahil sa kanilang edad, at ang ilan ay hindi pa kumpleto. Daan-daang tao ang lumitaw sa paligid ng malaking parisukat, at bawat isa sa kanila ay isang sinaunang mandirigma. Ang sinaunang martial arts conference sa panahon ng pagsasara ng sinaunang sekta sa bundok ay ginanap ng 4 na pangunahing pamilya sa secular na mundo, kung saan si Shen Langtan ang sumusuporta sa likod nito. Sila ang 4 na pamilya ni Wang, Ye, Nie at Zhao sa Yancheng. Sa katunayan, ang pamilya Wang ay mula sa Shen Langtan. Bilang karagdagan, ang natitira ay ang malalaking pamilya mula sa buong Jiushou, na may kabuuang 10 pangunahing puwersa ng pamilya. Ang mga malalakas na lalaki na maaaring lumahok sa sinaunang kumperensya ng martial arts upang ipaliwanag ang mga pangunahing puwersa ay hindi bababa sa ika-9 na antas ng madilim na enerhiya. Siyempre, may mga bumabalik din para magkaroon ng karanasan. Naglakad si Wunan sa daan, at maraming tao ang bumati sa kanya. Mataas daw ang status niya. Naisip ito ni Yang Yiyo, si Wunan ay mula sa Shen Langtan, at siya rin ang master sa likod ng pamilya Wang. Sa isang kahulugan, siya ang pinuno ng mga pangunahing pamilya, katumbas ng pinuno ng mundo ng martial arts. Lumapit si Yang Yiyo at nakita ang ilang pamilyar na mga mukha, tulad ng Northwest Ma family at Yancheng Ye family. Si Ye Zaitian, ang pinuno ng pamilyang Ye, ay kasama nila. Matapos makita si Yang Yiyo, malamig siyang ngumuso at naging mayabang. Lumapit si Yang Yiyo upang batiin ang mga tao mula sa pamilya ni Ye at pamilya Zhao, at direktang hindi pinansin ang matandang si Ye Zaitian. Ang mga tao mula sa pamilyang Zhao ay ang matandang lalaki na si Zhao Changsheng at mag-amang Zhao Wuling. Masiglang binati nilang lahat si Yang Yiyo. Si Yang Yian ay apo na ngayon ng pamilya Zhao, kaya natural na pinapaboren siya ni Zhao Changsheng at ipinakilala ang dalawang mapuputing buhok na matandang lalaki sa kanyang lolo, na sinasabi na sila ang mga elder ng pamilya Zhao, at sila ang pagkakaroon ng ika-9 na antas ng dark energy. Sa katunayan, ang lahat ng mga sinaunang pamilya na dumating sa oras na ito ay may isang elder ng pamilya, na lahat ay matatandang lalaki na hindi maaaring magsanay sa pag-iisa sa mga karaniwang araw. Kasama ang pamilyang Ye, mayroong 2, at ang pamilyang Northwest Ma ay mayroon ding 1. Dinala ni Zhao Changsheng si Yang Yian upang makilala ang mga elder ng mga pangunahing pamilya ng Yiquan, at higit pa o mas kaunti, mayroong 1 o 2 matandang halimaw na may ika-9 na antas ng dark energy. Pagkatapos ay hinayla ni Zhao Changsheng si Yang Yian sa isang tabi at bamulong, Yian, kailangan mong maging handa sa pagkakataong ito. Ang mga tagapagtaguyod ng pamilyang Ye ay lumabas na. Ye Zaitian, ang matandang immortal na iyon, ay maaaring makitungo sa iyo. Sayang lang at hindi dumating ang mga tao sa likod ng pamilya Zhao sa pagkakataong ito. Naantig ang puso ni Yang Yian at sinabing, Old Ye, pinag-uusapan mo ba ang mga taong iyon mula sa mga sinaunang sekta? Tama na yan. Ang pamilyang Ye ay sinusuportahan ng sinaunang sektang Qingcheng sect. Narinig ko na ang lumabas sa pagkakataong ito ay isang makapangyarihang likas na alamat, at mayroon ding isa mula sa Kunlun. Siya nga pala, ang pamilyang Shen Langtan o Wang ay sinusuportahan ng Kunlun Mountain. Bilang karagdagan, ang sinaunang sekta sa likod ng pamilya ni Ye ay dumating din na may katutubo. Ang pamilya ni Ye ay sinusuportahan ni Wudang. May kabuuang 3 katutubo na lalabas sa sinaunang martial arts conference na ito. Ang aming pamilya Zhao ay sinusuportahan ng mga tao mula sa MA. Hindi pa sila lumilitaw, at maaaring hindi sila lumitaw. Kung hindi, hindi ako tatayo kung gusto ng pamilyang Ye na guluhin ka. Medyo nag-alala si Zhao Changsheng nang magsalita siya. Tumango si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala, matandang lalaki. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi katakataka na ang lalaking iyon na si Ye Zaitian ay nakangiti ng sobra ngayon, ngumingiti sa kanya ng masama, lumabas na pala ang backer sa likod niya. Pagkatapos mag-chat ng ilang salita, nagkaroon ng kaguluhan sa field. Lumingon si Yang Yian at mukhang masaya. Nakita niya ang 20 hanggang 30 katao na nagmumula sa pasukan ng plaza, sa pangunguna ng kanyang lolo na si Duan Muxingtian. Sa oras na ito, ipinaalala ni Zhao Changsheng, dumating na ang mga sinaunang mandirigma ni Yian sa ibayong dagat. Tandaan na huwag sumalungat sa mga taong ito. Ang mga puwersang ito ay itinuturing na masasamang paraan at hindi tinatanggap ng ating mga sinaunang mandirigma sa Jiushou. Kahit na ang sinaunang martial arts ay pareho ang pinagmulan, ang mga ito ay masyadong masama. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala, si Duan Muxingtian ang lolo ko. Pagkatapos sabihin iyon, sa malawak na ekspresyon ng bibig ni Zhao Changsheng,
mabilis na lumakad si Yang Yian. Wala siyang pakialam sa masasamang paraan o sa matuwid na paraan. Kamag-anak lang ang nakikita niya. Lolo. Tumawa at sumigaw si Yang Yian. Hahaha, good boy, iniisip lang ni Lolo kung sasama ka, tawa ng tawa si Duan Mo Xingtian. Pagkatapos ay ipinakilala niya kay Yang Yian na ang ilan sa mga tao sa paligid niya ay mula sa mga sinaunang martial arts na pamilya sa ibang bansa. Ang mga sinaunang mandirigmang pamilya ng Jiushou sa field ay tumingin lahat kay Yang Yiu na may kakaibang mga mata, ngunit hindi sila pinansin ni Yang Yiu. Gayunpaman, may nag-provoke sa kanya sa oras na ito. Isang sarkastikong boses ang nagsabi, hindi ka talaga magandang bagay. Ikaw, Yang Yiu, ay isang hamak ng mahiwagang paraan. Nang marinig ang boses na ito, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa likod. Alam niyang isa iyon sa pamilya Ye. Si Ye Zhaitian ang nagsalita. Matanda, sabihin mo ulit. Ang mga mata ni Yang Yiu ay kay Ye Zhaitian. Kabanata 276 na pagpatay ng 3 tao sa isang palma. Ang mga sinaunang martial artist ng Jiushou at ang mga sinaunang martial artist sa ibang bansa ay dalawang paksayon na ngayon. Sa panig ng mga sinaunang martial artist ng Jiushou, ang grupo ng mga tao sa ibang bansa ay ang Diablo. Gayunpaman, ang sinaunang martial arts conference ay napagpasyahan ng mga ninuno ng mga sinaunang martial artist sa lahat ng henerasyon, at ang mga sinaunang martial artist sa ibang bansa na nagpasa nito ay ang parehong angkan at pinagmulan. Maaari pa rin silang lumahok sa sinaunang komperensya ng martial arts, na parang pagsamba sa kanilang mga ninuno. Ngunit sila ay naging dalawang paksayon. Agad na nagalit si Ye Zhaitian nang makita niyang si Yang Yiu ay aktwal na kasangkot sa mga sinaunang martial artist sa ibang bansa. Anyway, nagkaroon siya ng away kay Yang Yiu, kaya hindi niya palalampasan ang pagkakataong bigyan siya ng eye drop sa mga ganitong okasyon. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang sinaunang sekta na si Qing Cheng, ang tagapagtaguyod ng pamilyang Ye, ay dumating bilang isang congenital mythical strongman na nagpagalit kay Ye Zhaitian. Iniisip niya kung kaya niyang tanggalin si Yang Yiu sa sinaunang martial arts conference. Upang ipaghiganti siya sa pagpapahiya sa pamilya Ye. Sa lalong madaling panahon. Habang binuka niya ang kanyang bibig, tinawag niya si Yang Yiu na isang hamak ng Diablo, na siyang sakupin ng katwiran. Naniniwala siya na karamihan sa mga sinaunang martial artist ng Jiushou ay tatayo sa kanyang panig. Sa hindi inaasahan, ang mga mata ni Yang Yiu ay nakatutok sa kanya na parang talem. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya maiwasang manginig nang matitigan siya ni Yang Yiu. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang nasa likod niya, at bumalik ang tiwala ni Ye Zhaitian, at sinabi niya sa tonong yin-yang, paano ako nagkamali? Ano ang magagawa ko kung sasabihin kong isa kang hamak? Dahil sa pagmamataas ni Ye Zhaitian, galit na galit ang mga sinaunang martial artist sa ibang bansa na pinamumunuan ni Duan Mo Xingtian, lalo na si Duan Mo Xingtian, na galit kay Ye Zhaitian sa pagmumura sa kanyang apo. Nakaon. Sa kabilang panig, si Zhao Changsheng ay nagalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Alam niya sa kanyang puso na kung tutulungan niya si Yang Yiu sa oras na ito, mahuhulog lang siya sa masamang plano ni Ye Zhaitian. Hindi ba niya nakita na sa sandaling ito, ang mga tao ng sinaunang martial arts family sa Jiushou ay hindi nagustuhan ang overseas side? Tanging si Wunan, bagamat siya ay may mga alalahanin, ang nakakaalam ng kabuoang sitwasyon. Alam niya na talagang maraming tao tulad ni Duan Mo Xingtian sa mga puwersa ng pamilya sa ibang bansa, na inayos niya o may mga interes sa magkabilang panig. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga taong ito ay tapat sa Jiushou at ang mga puwersang lihim na nagbabantay sa mga hangganan ng bansa. At saka, si Yang Yian ay itinuturing na ngayon na miyembro ng Shenlongtan, kaya hindi niya ito maaaring baliwalain. Gayunpaman, sa mata ni Wunan at ng mga tao ng Shenlongtan, si Yang Yian ay isang malakas na tao sa antas ng likas na mitolohiya. Ang pang-aakit sa kanya ni Ye Zhaitian ay ganap na isang kilos na pagpapakamatay. Ang ilang mga aspeto ay may sariling mga iniisip at handang hikayatin silang lumaban. Ngunit minamaliit ng lahat ang ugali ni Yang Yian. Kahit na si Yang Yian ay banayad at may magandang ugali, siya ay mas malakas kaysa sa iba kapag siya ay sinampal sa mukha at nagalit. Pagkatapos magsalita ni Ye Zhaitian, tumawa si Yang Yian at sinabing, matanda, maling tao ang nahanap mo ngayon. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Yang Yian, at sa mga mata ng ilang tao, isang natitirang anino lamang ang sumugod sa gilid ni Ye Zhaitian. How dare you? Sa oras na ito, isang matanda at galit na boses ang biglang tumunog sa bukid. Isa ito sa dalawang mabilis na dumating ng pamilya Ye, na nakatayo sa likod ni Ye Zhaitian, na nakakita ng galit ni Yang Yian matapos salakayin si Ye Zhaitian. Si Ye Zhaitian mismo ay nagulat din. Hindi niya inaasahan na ang munting magnanakaw na si Yang Yian ay talagang gagawa ng hakbang. Ang susi ay nagulat siya sa bilis ni Yang Yian at hindi nag-react. Higit sa lahat, nang magising siya, tinamaan na siya ng suntok ni Yang Yian,
na nagbigay ng matinding pressure sa kanya in terms of momentum. Parang isang bundok ng pressure. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang dalawang matandang lalaki ng pamilya Ye ay nasa paligid at nakagawa na ng hakbang. Ang bawat pamilya ay may mas marami o hindi gaanong nakatago na matatandang lalaki sa antas na ito, at ang pamilyang Ye ay may dalawa. Iniisip ni Yang Yian na bigyan si Ye Zhaitian ng isang hindi malilimutang aral, pag-aayos ng luma at bagong mga account ng magkasama. Alam niya ang contradiction sa pagitan ng panig ng kanyang lolo at ng panig ni Jiusho, kaya naglakas loob siyang kumilos bago pa magalit ang kanyang lolo. Kung hindi siya kikilos, alam ni Yang Yian na ang kanyang lolo ay tiyak na gagawa ng hakbang, at pagkatapos ay magiging masama ito. Sa isang suntok na may dalang isang malakas na totoong chi, si Yang Yian ay hindi magalang. Kung hindi siya gumawa ng hakbang ngayon, ayos lang. Kapag nakagawa na siya ng hakbang, mabigla siya sa buong audience at ipaalam sa sinaunang martial arts world na siya, Yang Yian, ay hindi madaling guluhin. Nagsimula ang hitsura ni Yunmen mula sa sandaling ito. Ang pagpatay sa manok para takutin ang unggoy ay nagsimula sa pamilyang Ye. Hindi siya sigurado sa pakikitungo kay Xiantian, matakot kaya siya sa ikasyam na antas ng dark power. Nang sumuntok siya, umungal ang isa sa dalawang elder ng pamilya Ye, how dare you? Humakbang siya at ibinato ang parehong suntok. Ngumisi si Yang Yian sa kanyang puso, kuya, hindi ka nang ahas na lumapit. Ang elder na ito ng pamilyang Ye ay nasa parehong antas lamang ng Situ Yishio, at hindi siya sineseryoso ni Yang Yian. Noong nilabanan niya si Situ Yishio, nasa tuktok pa rin siya ng ikawalong antas ng Chi Refinang. Ngayon siya ay talagang nasa ikasyam na antas ng Chi Refinang, kahit na ang dalawang matandang lalaki ng pamilya Ye ay magsama-sama, hindi sila sapat upang mapuno ang kanyang mga ngipin. Bang! Nagsalpukan ang mga kamao ng magkabilang panig, gumawa ng malakas na ingay, at isang malakas na alon ng hangin ang lumitaw sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ang lahat ay nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Puff! Ang elder ng pamilya Ye ay lumipad ng paurong ng mahigit 10 metro na may dugong bumulwak mula sa kanyang bibig, at agad na bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Ang daan-daang taong naruroon ay nataranta. Siyempre, si Hunan at ang iba pang 4 na tao mula sa Shenlongtan ay exception, dahil matagal na nilang alam na si Yang Yian ay isang Xiantian mythical level strongman. May mga taga-Yunmen din. Sa kanilang mga mata, si Yang Yiu ay isang Diyos. Masayang sumigaw sina Du Guhui at Wang Zhongren, napakalakas ni Master. Para naman kay Duan Mo Xingtian, nagulat siya sa kanyang apo. Alam niya kung gaano kalakas si Yang Yiu noong pinatay niya si Lian Cheng Haipang sa paglalakbay sa South Country, ngunit pagkatapos lamang ng 10 araw na hindi siya nakita, nagawa niyang talunin ang ikasyam na antas ng dark power sa isang suntok. Nagulat talaga siya at hindi napigil ang sumigaw, great. Sa sandaling ito, ang mga elder sa kabilang panig ng pamilya Ye ay nag-react at galit na nagsabi, Brother Ma, tulungan mo akong patayin ang maliit na magnanakaw. Pagkatapos niyang magsalita, isang matandang lalaki mula sa pamilyang Ma ang tumalon, at silang dalawa ay lumapit kay Yang Yiu sa kaliwa at kanan. Nang makita ito, nanunuya si Yang Yiu sa kanyang puso, nagsaanib puwersa ang mga ahas at daga. Sa sandaling kumilos ang mga matatanda ng pamilyang Ye at Ma, sumalakay din si Ye Zhaitian. Kinubkob ng 3 amo si Yang Yiu. Dahil dito, nagalit si Duan Mo Xingtian, mga walang hiya, hindi nila kayang talunin sila ngunit nakipagsanib puwersa sila sa apo ko. Ang tiyuhin ni Yang Yiu na si Duan Mulong ay nagsabi, Itay, pupunta ako upang tumulong. Huwag kang mag-alala, tingnan mo, mukhang kalmado at mahinahon si Yiu, sapat na para talunin ang kalaban. Nakita ito ni Duan Mo Xingtian. Noong panahong iyon, pinatay ni Yang Yiu ang 4 na master kabilang si Lian Cheng Haipang gamit ang isang Zenshin Palm. Ay, hindi, may nakatakas sa oras na iyon. Alam niyang hindi pa nailalabas ang killer move ng apo niya kaya hindi siya handa sa pag-atake. Gayunpaman, pinaghandaan din niya. Sa sandaling si Yang Yian ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging dehado, siya ay aatake kahit na siya ay nanganganib na pukawin ang away sa pagitan ng Kyushu at ng mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa. Oo nga, hinarap ni Yang Yian ang mabangis na pagkubkob ng 3 Panginoon, itinaas ang kanyang palad na may ngiti sa kanyang mukha. Narinig lamang ng lahat ang pagbigkas ni Yang Yian ng 3 salita ng malumanay. Zenshin Palm. Sa susunod na sandali, isang malaking palad ang lumitaw sa harap ni Yang Yian at mabilis na tinamaan si Yema at ang dalawa pa. Maraming tao ang bumulalas, likas. Tanging ang likas na mythical strongman lamang ang maaaring gumamit ng ganoon kalakas na panloob na puwersa upang paikliin ang isang malaking palad na halos 6 na metro. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagulat. Halos lahat sa sandaling ito ay nag-isip kay Yang Yian bilang isang likas na alamat. Ang mga matatanda ng pamilyang Ye at Ma at si Ye Zhaitian ang pinakakinatatakutan. Ang palad ni Yang Yian ay may dalang malakas na puwersa na nagpahirap sa kanila na huminga. Tulad ng iba, sa sandaling ito, inisip ng 3 tao si Yang Yian bilang isang likas na mythical strongman.
Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lampas sa kanilang saklaw. Imposibleng magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ang isang tunay na pangsyam na antas ng Dark Energy Master. Sa sandaling nabuo ang malaking palad ni Yang Yiyo, alam ng tatlo na sila ay tiyak na mapapahamak. Si Ye Zhaitian ay sumigaw sa takot, Senior Yuan Chen, tulungan mo ako. Tumigil ka. Isang malakas na boses ang umalingaw sa buong audience. Tumangala ang lahat at nakita ang isang figurang may berdeng damit na lumulutang pababa mula sa tuktok ng pader ng batong bundok. Sa sandaling ito, nakita rin ito ni Yang Yiyo ng kanyang mga mata, ngunit biglang tumalon ang kanyang puso, at dalawang salita ang pumasok sa kanyang isip si Yan Tian. Malinaw, ang taong maaaring humingi ng tulong ni Ye Zhaitian ay dapat na isang si Yan Tian level strongman, o ang tagapagtaguyod sa likod ng pamilyang Ye. Ang stop ng taong ito ay umalingaw sa buong audience, na may malakas na sound wave sa kanyang boses. Bilang karagdagan, lumilipad siya mula sa tuktok ng bundok, at maging ang pangsyam na antas ng Dark Energy Master ay hindi makakalipad. Siya ay dapat na isang si Yan Tian level strongman. Ang paghintong ito ay puno ng mga babala. Alam ni Yang Yiyo na kung tatamaan niya ito ng palad na ito, sasaktan niya ang isang malakas na si Yan Tian. Ngunit ang mga pamilyang Ye at Ma ay kanyang mga kaaway. Kahit na palayain niya sila ngayon, mapapatawad kaya nila siya at magpasalamat na pinabayaan niya sila. Malinaw, ito ay imposible. At saka, pagdating sa likas na malakas, hindi niya kailangang matakot sa mga ito hanggang sa tawagin silang lolo. Kaya hindi man lang lumingon si Yang Yiyo nang hampasin niya ang kanyang palad. Boom! Puff puff puff, ah! Sa isang hampas ng palad, ang mga matatanda mula sa mga pamilyang Ye at Ma at Ye Zhaitian ay pawang samuka ng dugo at lumipad pabalik, lumapag din ng mahigit 10 metro ang layo. Pagkatapos, kabilang sa tatlo, ang elder ng pamilyang Ma at si Ye Zhaitian ay namatay kaagad. Tanging ang elder ng pamilya Ye ang nagsuka ng dugo at kumaibot sa lupa, at mukhang hindi na siya mabubuhay. Isang palad ang pumatay sa tatlong malalakas na lalaki. Sa oras na ito, ang lalaking nakasuot ng berdeng roba ay bumagsak din sa lupa, nakatingin kay Yang Yiyo na may malungkot na mukha, at sinabing, Binata, napakayabang mo. Kabanata 277, Labanan-laban kay Yan Tian. Ang taong ito ay walang iba kundi ang sinaunang Qing Cheng, ang tagapagtaguyod ng pamilya Ye, si Yuan Chenzi. Pagkalapag, tinitigan ni Yuan Chenzi si Yang Yiyo na may matalim na tingin sa kanyang mga mata, hawak ang isang Buddhist na alikabok sa kanyang kamay, handang sampilan si Yang Yiyo hanggang mamatay. Sa mga mata ni Yuan Chenzi, talagang kamangha-mangha ang hampas ng palad ni Yang Yiyo, isang hakbang na magagamit lamang ng mga malalakas na si Yan Tian, ang kapangyarihan ng pagpapakawalan ng tunay na diwa. Ngunit si Yang Yiyo sa kanyang paningin ay hindi si Yan Tian, at namangha siya sa kung paano ito ginawa ni Yang Yiyo. Sa kabilang banda, galit din siya na pinatay ni Yang Yiyo ang pamilya Ye, na pumapatay sa tagapagsalita ng kanilang Qing Cheng sa sekular na mundo, isang sampal sa mukha. Siyempre, bilang isang si Yan Tian strongman, hindi siya nagmamadaling kumilos, dahil kayang gawin ni Yang Yiyo ang hakbang ng pagpapalabas ng tunay na diwa, ngunit hindi siya isang si Yan Tian na sinaunang mandirigma, na talagang kakaiba. Ang unang bagay na dapat gawin ay alamin kung sino ang binatang ito. Siya ba ay mula sa isang sinaunang sekta? Hindi siya isang walang ingat na tao. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, mahirap sabihin. Ang pagpatay sa mga tao ng pamilya Ye ay isang direktang sampal sa mukha ni Qing Cheng. Ngayon, dapat siyang makahanap ng paliwanag kahit na ano. Sa mga mata ni Yang Yiyan, si Yuan Chenzi ay nakasuot ng Daoist robe at may hawak na dustpan. Mayroon siyang balbas na may 3 kambing at parang nasa edad 40 na at namumula ang mukha. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan, tiyak na hindi ito ang tunay na edad ng taong ito, dahil hindi siya nakikita ni Yang Yiyan, at ang kanyang aura ay mas mahina kaysa sa sirena na si Zia Lu. Ipinapakita nito na ang taong ito ay isang malakas na tao sa unang antas ng katutubo. Sinabi ni Zia Lu na mayroong 9 na antas ng katutubo, at ang unang antas ng katutubo ay ang pinakamababa sa mga katutubo. Ngunit sa sandaling ito, sa mata ni Yang Yiyan, ang Daoist na ito ay hindi simple. Malinaw niyang nararamdaman ang malakas na aura na nagmumula sa kanya, o ang kapangyarihan ng tunay na diwa at ang kanyang sariling tunay na chi sa parehong antas. Ito ang sinabi ni Zia Lu sa kanya. Ayon sa antas ng paglilinang, ang likas ay katumbas ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Isang hakbang na ngayon ang Yang Yiyan mula sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, na siyang ikasyam na antas ng yugto ng pagdalisay ng chi. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa ikasyam na antas maaari siyang makapasok sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Sa pagharap dito, nadagdagan niya ang kanyang espiritu ng 12 puntos, ngunit hindi siya natatakot. Sinasabing ang mga magsasaka ay may kalamangan sa mga sinaunang mandirigma. Mayroon din silang tunay na apoy at espiritual na kamalayan, kaya maaaring hindi sila matalo sa isang tunay na laban. Tiningnan siya ni Yang Yiyo sa mata at sinabing hindi sumusuko, sino ka?
Ako si Qingcheng Yuan Chenzi. Junior, saang pamilya ka galing? Pansamantalang tanong ni Yuan Chenzi. Dahan-daang sinabi ni Yang Yiyu mula sa Yunmen. Yunmen. Yang Yiyu. Naisip ni Yuan Chenzi sa kanyang isip na walang Yunmen sa mga sinaunang sekta, ngunit narinig niya ang tungkol kay Yang Yiyu. Ayon sa impormasyong nalaman niya mula sa pamilya Ye, itong si Yang Yiyu ay isang mahirap na batang lalaki na biglang bumangon sa sekular na mundo. Wala siyang background, at sa kanya nagmula ang Peiyuan Pil. Para dito, ang pagsusuri ni Qingcheng ay maaaring hindi sinasadyang nakuha ni Yang Yiyu ang ilang sinaunang mana at naging isang sinaunang mandirigma. Wala siyang background, at hindi pa niya narinig ang tungkol kay Yunmen. Parang nambobola lang siya. Sa pag-iisip nito, may clue si Yuan Chenzi sa kanyang puso. Tumingin siya kay Yang Yiyan at kinusat ang kanyang mga mata at sinabing, ang pamilyang Ye ay ang aking nakababatang kapatid ni Qingcheng. Pinatay mo ang pamilya Ye. Hahanap ako ng paliwanag ngayon kahit anong sabihin ko. Pagkatapos sabihin ito, mahaba ang boses ni Yuan Chenzi, at pagkatapos ay iniba niya ang paksa at sinabing, gayunpaman, narinig ko na mayroon kang recipe ng udang Xiao Peiyuan Pil. Kung masasabi mo sa akin ang totoo, maaari akong gumawa ng isang pagpapaubaya at kahit na ang iyong pamilya ay maging tagapagsalita ng aking Qingcheng sa sekular na mundo. Sa ganitong paraan, ang iyong pamilya ay maaaring maging nangungunang pamilya sa Jiushu, okay? Natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Marami na siyang nakitang walang hiyang mga tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang gayong tao. Tama talaga ang sinabi ni Zia Lu. Ang mga sinaunang sekta na ito ay may interes lamang sa kanilang mga mata. Ang pamilyang Ye ang kanilang subsidiary force. Ngayon ay maaari na nilang talikuran ang pamilyang Ye para sa isang recipe ng tableta, at hayaan silang palitan ito. Sayang naman yun. Siya, si Yang Yiyan, ang pinakamataas na mana at ang tunay na kahalili ng paglilinang. Paano niya mayuko ang kanyang ulo para sa isang sinaunang martial artist na sektang Xiantian at mawawala ang kanyang integridad? Naglakas loob si Yang Yiyu na tumaya na kung papayag siya kay Yuan Chenzi ngayon, papagalitan siya hanggang mamatay ng kanyang amo. Ang ina po ng marangal na Yuntian Supreme, yumuko ba siya para sa maliit na mapanganib na katamisan ng kabilang partido? Oo nga, ang mapanghamak na tinig ng master ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, mayroon pa ring mga walang hiyang tao sa mundo, mabahong batang lalaki, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at direktang bugbugin siya. Matanda, sigurado ka bang matatalo ko siya? Ano ang kaya mo? Ang mountain goat na Daos na ito ay nasa tuktok lamang ng unang antas ng Xiantian, hindi ang pangalawang antas ng Xiantian. Tandaan na ikaw ay isang magsasaka. Gamitin ang True Chi Transformation Palm. Sa ilalim ng tatlong palad, kahit hindi mo siya kayang sirain, hindi ka magpapatalo. Nang marinig ang sinabi ng master, nagtiwala si Yang Yiyu sa kanyang puso. Ngayon siya ay nasa ikasyam na antas ng Chi Refining Stage, at ang True Chi Transformation Palm, ang Heaven Shaking Palm, ang Heaven Opening Palm at ang huling Heaven Splitting Palm ay sapat na para gumanap. Siya, hindi matatalo kapag nakaharap sa unang antas ng Xiantian. Sa pag-iisip nito, tumingin si Yang Yiyu kay Yuan Chenzi at tumawa, paumanhin, Buddy, ako ang pinuno ng Yunmen, hindi ko kailangan ng iyong tagapagsalita. Kung kailangan ko ng pag-endorso, ako mismo ang mag-e-endorso nito, hindi ko kailangan ng iyong kawanggawa, at hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Peiyuan Pil na nasa aking kamay ay sarili ko, at wala itong kinalaman. Kung gusto mong ipaghiganti ang pamilya Ye, pumunta ka na lang, bakit ka mag-abala ng kalokohan? Ang araw na ito ay nakatadhana na hindi maging low-key, siya ay napaka-high profile, ang likas na malakas, ang mitolohiya sa mga mata ng maraming mga sinaunang mandirigma, nais niyang subukan ang kanyang mga pulso, gusto niya talagang makita kung ano ang pagitan niya at ng katutubo. At sa pag-alalay sa kanya ng kanyang amo, hindi siya natatakot na matalo. Ang mga salita ni Yang Yiyu ay nilinlang si Yuan Chenzi, hindi niya inaasahan na si Yang Yiyu ay masyadong mayabang, halos lalaban siya sa langit. Napangiti si Yuan Chenzi at sinabing, binata, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, ngayon ay tuturuan kita ng leksyon, ipaalam sa iyo ang pagkakaiba ng likas na kapangyarihan at ng mga sinaunang mandirigma na umabot sa pagiging perpekto ng dark energy. Nang matapos magsalita si Yuan Chenzi, nagulat ang lahat sa field. Maraming tao sa field ang hindi pa nakita si Yuan Chenzi, lalo pa ang alam na siya ay Xiantian, ngunit ang mga salitang ito ay katumbas ng pagsasabi sa lahat na siya, si Yuan Chenzi, ay Xiantian at si Yang Yiyu ay isang dark energy master. Nag-aalala sina Lolo Duanmu Xingtian, Zhao Changsheng at iba pang malalapit na tao. Bagamat makapangyarihan si Yang Yiyu, si Yuan Chenzi ay isang alamat ng Xiantian. Kaya niya bang lumaban? Nakahanda na si Duanmu Xingtian na kumilos. Tanging si Wunan at iba pang mga tao sa Shenlongtan ang nag-isip. Dati nilang iniisip na si Yang Yiyu ay Xiantian din, ngunit sinabi lang ni Yuan Chenzi na si Yang Yiyu ay isang dark energy master, na tila imposible.
Kung mag-away ang dalawang panig, iniisip ni Wunan kung ano ang gagawin. Sa isang iglap, humakbang si Yuan Chenzi gamit ang Buddha Dust sa kanyang kamay at humakbang sa harap ni Yang Yiyo. Hinampas niya ang alikabok ng Buddha gamit ang kanyang backhand, na dinadala ang malakas na hangin ng malakas, at ang alikabok sa bukid ay lumilipad, na mukhang napakalakas. At binibigyang pansin ni Yang Yiyo ang mga aksyon ni Yuan Chenzi, at nang gumawa ng hakbang si Yuan Chenzi, kumilos din siya. Gayunpaman, nang umatake si Yuan Chenzi gamit ang alikabok ng Buddha, nanginginig pa rin si Yang Yiyan sa kanyang puso. Master man siya o hindi, makikita sa kanyang mga kamay ang katotohanan. Nang umatake si Yuan Chenzi gamit ang alikabok ng Buddha, naramdaman ni Yang Yiyan na ang kapangyarihan ay hindi kukulangan sa kanyang sariling tunay na chi, tulad ng mga alon ng dagat, at ito ay parang sunod-sunod na alon, na napakalakas. Sa oras na ito, ang mukha ni Yang Yiyan ay solemna, at ginamit niya ang kanyang buong lakas. Isinasaisip niya ang mga salita ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, at ginamit ang tunay na Chi Transformation Palm upang tumama sa sunod-sunod na palad. Zanchen Palm. Kaitian Palm. Binagayak ang Sky Palm. Tatlong magkasunod na palad ang nataman niya. Sa katunayan, ito ay napakalakas. Pagkatapos ng tatlong palad, ang mukha ni Yuan Chenzi ay nagbago ng husto. Nang matamaan niya ang unang palad, ginamit pa rin niya ang alikabok ng Buddha para sa pagsasayaw at pagtunaw nito. Ngunit ang pangalawang palad ay agad na dumating, at nang hindi gumanti si Yuan Chenzi, ang alikabok ng Buddha sa kanyang kamay ay gumawa ng pumutok na tunog at nagkapira-piraso sa isang iglap. Agad na umatras si Yuan Chenzi, bumantong hininga, inipon ang tunay na lakas ng kanyang mga palad, at umungal, "Double dragons out of the sea, break it for me." Naramdaman ni Yuan Chenzi na ang ikatlong palad ni Yang Yiyo ay talagang lampas sa imahinasyon. Nang gamitin niya ang pangalawang palad, ang Buddha ay nabali sa bawat pulgada at natalo. Nang gamitin niya ang ikatlong palad, umatras siya ng isang hakbang, inalis ang lahat ng kanyang paghamak, at ginamit ang kanyang pinakamahusay na kakayahan. Siya. Pinakilos ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan upang harapin ang parehong tunay na enerhiya sa labas ng fang, at isang pares ng malalaking palad ang nakaharap sa 6 na metrong malaking palad ni Yang Yiyo. Boom! Nakakabinging tunog ang salpukan ng dalawang tao sa field. Ang malaking alon ng hangin ay malakas na nabuo, at sa isang iglap, ang kalangitan ay puno ng alikabok, na humaharang sa paningin ng lahat. Gayunpaman, nagkaroon ng sekwela si Yang Yiyo pagkatapos ng tatlong palad. Inubos ng tatlong palad ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, at hindi niya inaasahan na matuno ni Yuan Chenzi ang kanyang sky-splitting palm. Hindi lang siya kinabahan, ngunit kung umatake si Yuan Chenzi sa oras na ito, kailangan niyang tumakas. Mabilis siyang kumuha ng Chi Gathering Pill at nilunok yun. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya na medyo mapatla lang si Yuan Chenzi. Totoo na niresolba ni Yuan Chenzi ang tatlong palad ni Yang Yiyo, ngunit ang kanyang katawan ay hindi kasing relax na tila. Pinilit niyang lunukan ang dugong lalabas na sana. Matapos kumalat ang alikabok, tinitigan ni Yuan Chenzi si Yang Yiyo at malamig na sinabi, "Magandang bata, hindi ka congenital ngunit mayroon kang ganoong paraan. Ikaw ang pinakamagandang tao sa ilalim ng congenital. Hindi pa ako nakakita ng ganitong henyo sa buhay ko, pero ngayon gusto ko pa rin kayong turuan ng leksyon. Sana makatagal ka." Nagulat si Yang Yiyo. Ang matandang ito ay hindi malubhang nasugatan at maaari pa ring kumilos. Nang malapit na siyang sumigaw sa kanyang amo para humingi ng tulong sa kanyang puso, isang paos na boses ang umalingaw-ngaw. "Yuan Chenzi, dapat ka bang tumigil?" Nang marinig ang boses na ito, ang mukha ni Yuan Chenzi ay nanlamig at tumigil. Ngunit ngumiti si Yang Yiyo. Kabanata 278. Dapat ko bang sabihin ang katotohanan? Ang matanda at paos na boses na ito ay mahirap pakinggan, ngunit tiyak na dahil sa pagiging natatangi nito kaya natatandaan ito ng maraming tao. Nang marinig ni Yang Yiyan ang boses, alam niyang si Zia Lu iyon. Oo naman, nang tumingala siya, lumitaw siya sa field at mabagal na naglakad. Nakabalot pa rin siya ng puting robe, nababalot ng mahigpit ang sarili, at nagbago rin ang boses. At parang pamilyar kay Yuan Chenzi. Nakipag-usap siya sa misteryosong may-ari ng Shenlongtan sa loob ng ilang dekada. Hindi siya nang ahas na hawakan ang kapangyarihan ng pangalawang antas na likas. Kung ang ibang mga kapatid mula sa Qingcheng ay dumating ngayon, si Yuan Chenzi ay maglalakas loob na hamunin ang may-ari ng Shenlongtan, ngunit ngayon siya ay nag-iisa, at nakaharap sa pangalawang antas na likas na powerhouse, maaari lamang siyang huminto. Ang unang antas ng likas na antas ay sariling mundo, at mas alam ito ni Yuan Chenzi kaysa sa sinuman. Gayunpaman, natakot siya sa boses ng may-ari ng Shenlongtan. Pakiramdam niya ay may mawawala pa siyang mukha. Tiningnan niya ito na nakabalot ng puting damit at lumapit. Matigas niyang sinabi, "Guru, ano ang ibig mong sabihin?" Sinabi ni Zia Lu sa paos na boses, "Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa iyo na si Yang Yiyo ay miyembro ng aking Shenlongtan."
Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, kumaibot ang bibig ni Yuan Chenzi. Hindi niya maiwasang magmura sa puso niya. Pero hindi talaga siya naglakas loob. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Yuan Chenzi, kahit na taga Shenlongtan ka, kailangan mong maging makatwiran, di ba? Pinatay ni Yang Yiyo ang isang tao mula sa pamilya Ye, ngunit ang aking Ching Cheng ay isang sekular na kaanib na pamilya, kaya kailangan mong magbigay ng paliwanag, tama ba? Siya ay isang tao lamang na kumakatawan sa pamilya. Patayin mo siya. Ang pamilyang Ye ang unang nagalit kay Yang Yiyo. Nakita ko na. Ikaw Ching Cheng ay makakahanap ng isa pa. Maraming mga sinaunang martial arts na pamilya sa Jiusho, tama ba? Sabi ni Zialu sa paos na boses. Halos madamay si Yuan Chenzi na dinaya pagkatapos marinig ito, at sa wakas ay hindi napigil ang umungol, Master Ziatan, sa tingin mo ba ay madaling i-bully si Ai Ching Cheng? Hindi ko sinabi yun. Nakita ko lang na ginamit mo, Yuan Chenzi, ang karangalan ng pagiging katutubo upang makitungo sa isang taong hindi likas. Ayon sa mga alituntunin ng sinaunang martial arts world, kahit patayin kita ngayon, ikaw Ching Cheng ay kailangang umamin. Naging matigas ang tono ni Zialu sa huling pangungusap. Ikaw, pulang-pula ang mukha ni Yuan Chenzi, at sisabog na sana siya, ngunit sa wakas ay nagpigil siya. Siya pa nga ang naging paraan ng misteryosong Shenlongtan na ito. Sa nakalipas na ilang dekada, ang lahat ng mga pangunahing sinaunang sekta na humarap sa kanya ay tila hindi nakakuha ng magandang resulta. Nabalitaan na mayroon siyang magic weapon sa kanyang kamay, at naglakas loob siyang makipagbuno sa braso kahit nalaban sa malalakas na lalaki ng ikatlong antas ng katutubo. Kaya lang maamin ni Yuan Chenzi. Ngunit nakita ni Yang Yiyo ang isa pang panig ni Zialu, isang dominanti, mapagbigay, at puno ng aura, o masasabing ito ang sagisag ng kanyang lakas. Maging ito man ay ang sinaunang martial arts world o ang cultivation world, alam ni Yang Yiyo na kung mas malakas ang lakas, mas simple at mas direkta ito, at ang mga salitang binibigkas ng buong kamao ay katotohanan. Kung hindi ka kumbinsido, bubugbugin kita hanggang sa makumbinsi ka. Si Zialu ay nasa ganitong sitwasyon sa ngayon. Tingnan mo na lang ang galit na mukha ni Yuan Chenzi. Nang napahiya si Yuan Chenzi, isang masaganang tawa ang nagmula sa langit. Hahaha, Master Ziatan, Kuya Yuan Chen, huminahon ka, bakit nasaktan ang harmony? Pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang isa pang boses, tama, huwag kayong magagalit, ngayon ang Ancient Martial Arts Conference, kung mayroon man, hindi pa huli para pag-usapan ito sa conference. Nang marinig ang dalawang boses na ito, halos lahat ay tumangala, at nakakita ng dalawang figure na lumilipad sa harap at likod ng tuktok ng pader na bato. Dalawa pang likas na alamat. Hindi nagtagal ay lumitaw ang dalawang matandang lalaki sa bukid, ang isa ay nakasuot ng kulay lila at gintong dawas na damit, at ang isa naman ay puting dawas na damit. Parehong nakasuot ng mga sinaunang espada sa kanilang likod. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, ang matandang nakasuot ng purple at gold na dawas na robe ay tila kapareho ng aura ni Zialu, at dapat ay isang malakas na lalaki sa ikalawang antas ng katutubo, at ang matandang nakasuot ng puting dawas robe ay may kaparehong aura bilang Yuan Chenzi. Matapos lumitaw ang dalawang taong ito, sina Zialu at Yuan Chenzi ay sabay na bumati sa kanila. Kilalanin ang Daoist Changeling, Daoist Baishan. Magalang si Master Ziatan. Binati ng dalawa si Zialu. Sa sandaling ito, dalawa pang mabangis na tawa ang nagmula sa malayo, Master Changeling, hindi ka papatay, hahaha. Dalawang matandang lalaki na nakatangsuit ang dumating mula sa malayo, mga 60 taong gulang. Ang naglalakad sa unahan ay may ulong puno ng mga ika-60 taon, naglalaro ng isang string ng pulang dugong bracelet na kwintas sa kanyang kamay, nagniningning, at ito ay napakamahal sa unang tingin. Siya ay may ngiti sa kanyang mukha, tulad ng Maitreya Buddha, at ang taong ito ang nagsalita. Tanging ang ibang tao lamang ang may hawak na itim na tungkod, na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Bawat hakbang niya ay tumutunog ang tungkod na nasa kamay niya, na siyang nagpapanginig sa mga tao, na parabang makakatok ito sa kanilang mga puso. Ang aura ng dalawang taong ito ay hindi mas mababa kaysa kay Yuan Chenzi, at mayroon silang kaunti nito, ngunit hindi sila ang pangalawang antas ng likas. 6 na likas na malakas ang nagtipon sa bukid. Nakita ni Yang Yiyo na kasama ng kanyang lolo na si Duan Muxingtian at ng kanyang grupo, isang kaakit-akit na matandang babae at isang pandak at matabang matandang lalaki ang lumapit upang batiin ang dalawang tao na kalalabas lang. Hindi na kailangang isipin na ang dalawang katutubo na ito ang mga tagapagtaguyod sa likod ng pamilya ng sinaunang martial arts sa ibang bansa. Sa sandaling ito, pinaikit ng Daos na si Changling ang kanyang mga mata at tinitigan ang matandang lalaki na may hawak na pulang butil at sinabing, "Oh Dimending, hindi ka patay, kaya hindi rin ako maaaring mamatay." Parang may alitan silang dalawa. Hahaha, dapat patay ka na, nakangiti pa rin ang matandang lalaki, na tinawag na Old Demanding ng Daos Changling.
Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Chang Ling na tumanggi at yumuko kay Zialu at nag-hello, Master Ziatan, long time no see. Ding Yang, ang pagdating mo para lumahok sa sinaunang komperensya ng martial arts ay isang tuntuning itinakda ng mga ninuno ng sinaunang martial arts world. Wala akong tutol, pero sa puso ng Jiusho, sana huwag kang magulo. Ang paos na tono ni Zialu ay walang pakialam, na may kaunting babala. Haha, huwag kang mag-alala. Pumunta ako dito para lang sa pera, hindi para sa buhay ko. Ngumiti si Ding Yang na parang Maitreya Buddha. Ito ang pinakamahusay. Mahinang sabi ni Zialu. Sa oras na ito, kumikislap ang mga mata ni Yuan Chenze. Tumingin siya kay Yang Yiyo, pagkatapos ay kay Chang Ling at iba pa, at sa wakas ay nahulog sa Baishan Daos ni Wudang. Bigla niyang sinabi, Brother Baishan, everyone, ang batang ito ay tinatawag na Yang Yiyo. Mayroon siyang recipe ng Peiyuan Peel. Ninakaw man ang recipe ng Xiao Peiyuan Peel ng Wudang mo, dapat may kaugnayan ito sa batang ito. Kinasusuklaman ni Yuan Chenze si Yang Yiyo. Alam niya na karamihan sa mga taong lumitaw sa sinaunang sekta sa pagkakataong ito ay talagang narito para sa Peiyuan Peel. Sinabi niya ito ngayon para lang manggulo kay Yang Yiyo. Naniniwala ako na hindi uupo si Wudang's Baishan. Ang Xiao Peiyuan Peel ay ang recipe ng sekta ni Wudang. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Yuan Chenze. Naglalaro pa ng dirty ang matandang ito. Okay, tatandaan ko itong sama ng loob. Lumingon si Zialu at tumingin kay Yuan Chenze, na may layuning pumatay. Itinuring niya si Yang Yiyo bilang isang kaibigan, kaya natural siyang papanig kay Yang Yiyo. Alam niya kung ano ang aidudulot ng mga salita ni Yuan Chenze kay Yang Yiyo. Lumabas si Wudang upang imbestigahan ang bagay na ito, at napakaseryoso. Ipinadala nila si Baishan, isang master ng ikalawang antas ng Xiantian. Ang mga salita ni Yuan Chenze ay nagpabilis sa alitan, at ang dalawang tao sa ibang bansa ay halatang wala dito para sa recipe ng Peiyuan Dan. Sa sandaling ito, gusto niyang sampilan si Yuan Chenze hanggang sa mamatay. Oo naman, ang Baishan Daos na pari ni Wudang ay agad na tumingin kay Yang Yiyo. At ang dalawang Xiantian sa ibang bansa ay tumingin din kay Yang Yiyo, puno ng apoy ang kanilang mga mata. Tanging si Changeling Daos na pari lamang ang may kalmadong tingin, ngunit hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Sa puso ni Zialu, kilala niya si Changeling. Siya ay mula sa Kunlun Mountain. Si Kunlun ay palaging matino at may magandang relasyon kay Shenlong Tan. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Zialu. Ang pangunahing alalahanin ay ang Baishan ni Wudang, ngunit ang kanyang paglilinang ay katumbas ng ikalawang antas ng Xiantian. Pagkatapos ay sinabi niya, hayaan mong ipakilala kita kay Yang Yiyo, isang miyembro ng aking Shenlong Tan. Ang pangungusap na ito ay muling nagbigay diin sa determinasyon ni Shenlong Tan na protektahan si Yang Yiyo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Zialu si Yang Yiyo, Master Changeling ng Kunlun, Master Baishan ng Wudang, Ding Yang ng Shenzong, at ang Dixon Protector ng Anman. Ipinakilala niya ang ilang Xiantian kay Yang Yiyo para makilala sila ni Yang Yiyo. Nalaman ni Yang Yiyo na ang mga mata ng ilang tao ay iba at komplikado. Lalo na si Baishan ng Wudang ay may apurahang tingin sa kanyang mga mata. Mukhang dumating talaga siya para kay Peiyuan Dan. Sa sandaling ito, si Yuan Chenze ay tumingin kay Yang Yiyo na may nakamamanghang tingin sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumingin kay Baishan. Gusto niyang makakita ng magandang palabas, at hindi siya naniniwala na hindi nababalisa si Wudang. Oo nga, pagkatapos magsalita ni Zialu, humakbang si Wudang Daos Master Baishan at tinitigan si Yang Yiyo, sinasabi ang bawat salita, kaibigang Yang, nang umalis ako sa bundok sa pagkakataong ito, nakatanggap ako ng sekular na balita at nalaman kong lumitaw ang Peiyuan Peel sa mundo. Walang alinlangan na binibigyang pansin ng sekta ang bagay na ito. Mangyaring sagutin ng totoo kung mayroong isang bagay na tulad ng Peiyuan Peel. Kung meron, saan nanggaling? Nang marinig ang mga salita ni Baishan, na medyo magalang, nag-isip si Yang Yiyo kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Yiyo na sabihin ang totoo. Anyway, ang recipe ng Peiyuan Peel sa kamay niya ay hindi para sa martial arts. Kung naniwala man si Baishan pagkatapos niyang magsalita, hindi niya iyon gawain. Kung hindi siya naniwala sa kanya pagkatapos niyang sabihin ang totoo at gustong gumawa ng gulo, naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, hindi ako pushover, lalabanan kita hanggang kamatayan. Sa ilalim ng apurahang mga mata ni Baishan, dahan-daang sinabi ni Yang Yiyo, sa totoo lang, nakuha ko ang recipe ng Peiyuan Peel, ngunit tiyak na hindi ito mula sa iyong udang. Ilang buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng isang kalansay sa isang malalim na bundok. Ito ay isang legacy na iniwan ng isang lalaking nagngangalang si Kung Yuan, at ang recipe ay Peiyuan Peel. Pagkasabi niya nito ay biglang namula ang mukha ni Baishan at sobrang excited siya. Pinutol niya si Yang Yiyo at nagtanong, ipagpaumanhin mo, kapwa Daoist, bukod sa recipe ng Peiyuan Peel, nagmana ka ba ng iba pang mga recipe?
Kabanata 270, Pagbibigay-pugay sa Grandmaster. Well, may tatlong recipe sa kabuuan. Ang iba pang dalawang recipe ay, Jinglong Peel, at Tempering Peel. Sabi ni Yang Yiyo. Nagulat siya na ginamit talaga ni Baishan ang mga honorifics sa kanyang mga salita. So, descendant ka ng ilang senior sikong, right? Tanong ulit ni Baishan. I guess so. Naisip ito ni Yang Yiyo. Namana niya ang recipe ni Sikong Yuan, at higit sa lahat, nag-practice din siya ng spiritual cultivation method ni Sikong Yuan na, Yuan Shenjing, kaya siya ay maituturing na kanyang inapo. Matapos makuha ang sagot ni Yang Yiyo, nakita ng lahat na ang buong katawan ni Baishan ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay namula. Pagkatapos ay umatras siya, lumuhod bigla sa harap ni Yang Yiyo, at malakas na sinabi, ang ikalabindalawang henerasyong disipulo ni Wudang na si Baishan ay umukod sa Grandmaster. Sa sandaling ito, ang buong madla ay nagkakagulo. Lalo na't nanlaki ang mga mata ni Yuan Chenze. Hindi niya akalain na si Baishan, isang pangalawang antas na likas na malakas, ay yuyuko kay Yang Yiyo, isang maliit na magnanakaw. Higit sa lahat, tinawag talaga ni Baishan si Yang Yiyo na Grandmaster. Anong nangyayari? Hindi lamang si Yuan Chenze ang natigilan, ngunit lahat ng naruroon ay natigilan. Kasama si Yang Yiyo, na nagtatakang tumingin kay Baishan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang kumidlat ang isang kidlat sa isip ni Yang Yiyo. Bigla niyang naalala na ayon sa iniwang impormasyon ni Sikong Yuan, nanatili siya sa Jiushou ng daan-daang taon. Paanong hindi siya mag-iiwan ng legacy sa Jiushou? At ang Xiao Peiyuan Peel ng Wudang at ang Peiyuan Peel na nakuha niya mula sa Sikong Yuan ay isang salita lang ang naiiba, na may dagdag na salitang Peiyuan Peel. Hindi kaya ang Wudang Heritage o ang Xiao Peiyuan Peel ay iniwan ni Sikong Yuan? Nag-iwan ba siya ng pamana kay Wudang, o mahal niya si Wudang at tumanggap ng mga alagad? Habang pinag-iisipan niya ito, mas posible iyon. Kung hindi, tatawagan ba ni Baishan ang kanyang sarili na master? Hindi niya napigil ang sabihin, Senior Baishan, ano ang ginagawa mo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tuwang-tuwang sumabad si Baishan, Grandmaster, tawagin mo lang ako sa aking pangalan. Huwag mo akong tawaging senior. Nakakahiya kay Baishan. Tuwang-tuwa si Baishan. Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya at nagpatuloy, Grandmaster, hindi mo alam na ang unang henerasyon ng punong guro ng ating martial arts ay ang rehistradong disipulo ng founder na si Sikong Yuan. Daan-daang taon na ang nakalilipas, nakilala ng punong guro ang tagapagtatag na si Sikong Yuan, at pagkatapos ay itinatag niya si Wudang bilang isang rehistradong disipulo. Ang punong guro ay ginabayan ng founder na si Sikong Yuan na tumuntong sa martial arts, Peiyuan Dan, Jinglong Dan at Quanching Dan. Lahat ng body peels ay itinuro ng mga ninuno, ngunit sa kasamaang palad ang Peiyuan Peel na maaaring pinuhin ni Wudang ay hindi makuha ang asensya ng alchemy, kaya tinawag itong Small Peiyuan Peel. Dahil ikaw ay angkan ng Sikong Patriarch, ikaw ay kapareho ng henerasyon ng Wudang Headmaster. Dapat kang sambahin ni Baishan bilang Master. Tinapos ni Baishan ang pag-uusap tungkol sa pinagmulan ng Wudang at Sikong Yuan sa isang walang tigil na paraan. Biglang napagtanto ni Yang Yiyo na ayon kay Baishan, nang makilala ng punong guro ng Wudang si Sikong Yuan daan-daang taon na ang nakalilipas, maaaring naipasalang niya ang ilang martial arts inheritance at 3 table tasks, at hindi nagpasa sa paraan ng paglilinang. Ngunit kahit na, ang Wudang ay naging isang pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world. Bagamat siya ay isang rehistradong disipulo, siya ay talagang isang disipulo ni Sikong Yuan. Sa ganitong paraan, ako, ang inapo ni Sikong Yuan, ay talagang kapareho ng henerasyon ng punong guro ng Wudang, at makatwiran para kay Baishan na tawagin akong master. Pagkatapos talakayin ang mga ito, tumingin si Yang Yiyo kay Yuan Chenze, na galit at gustong iangat ang ulo sa langit at umungol, tingnan mo kung paano ka, matandang immortal, nagpapakita ka pa rin ba? Una sa lahat, 2 sa 6 na katutubo sa field ang mga kaibigan ko ni Yang Yian. If you have the guts, pwede ka pa bang magpakitang gilas sa harap ko? Nang si Yang Yian ay nagpapantasya tungkol sa magandang kalangitan sa kanyang puso, muling nagsalita si Baishan, Guru, ayon sa iyong sinabi, ang Grandmaster Sikong Yuan ay namatay na. Nagtataka ako kung nasaan ang kanyang banal na lupain sa immortal na mundo. Ang mga tao ng Wudang ay dapat pumunta upang sambahin ang Grandmaster mamaya. Ang pantasya ni Yang Yian ay nag-ambala ni Baishan, at pagkatapos ay nalaman niyang nakaluhod pa rin si Baishan sa lupa. Pagkatapos mag-react, mabilis niyang tinulungan siyang tumayo at sinabing, iyon. Baishan, pamangkin, angat ka, pag-uusapan natin ang immortal na mundo ng Grandmaster mamaya. Ang susi ngayon ay may gustong pumatay sa akin. Tinulungan ni Yang Yian si Baishan na tumayo habang nagsasalita, at tumingin kay Yuan Chenze sa gilid. Sa sandaling ito, nabigla si Yuan Chenze nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yian, na para bang natalo siya.
Noong una ay gusto niyang pukawin ang galit ni Baishan laban kay Yang Yian, ngunit hindi niya alam na si Yang Yian ay naging panginoon ni Baishan sa isang kisap mata, at isang taong kapantay ng pinuno ng Wudang. Nagpadala rin siya ng mensahe kay Baishan, isang master ng ikalawang antas ng Xiantian, na nagsasabing, may gustong pumatay sa akin. Halatang pinupuntirya ako nito. Nagsimulang manginig ang mukha ni Yuan Chenzi. Natatakot siyang magalit si Baishan. Malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng una at ikalawang antas ng Xiantian. Ngayon, siya lang ang nag-iisa sa Qingcheng na walang kakampi, kaya napahiya siya. Ang kinatatakutan mo ay magkakatotoo. Matapos tulungan ni Yang Yiu si Baishan, biglang lumabas ang aura ng kanyang buong katawan. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Yuan Chenzi at sinabi sa malalim na boses, Yuan Chenzi, gusto mo bang patayin ang aking Panginoon? Galit na tiningnan ni Baishan si Yuan Chenzi, na para bang sasalakayin niya ito kapag hindi siya sumasang-ayon sa kanya. At galit na galit si Yuan Chenzi sa kanyang puso, gusto kong patayin ang kapatid mo, patayin, maglalakas loob ba akong patayin ka ngayon? Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao, hindi ko makayanan, bumulong si Yuan Chenzi sa kanyang puso, pagkatapos ay pinilit ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha at sinabing may pagkibot, kapatid na Baishan, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mr. Yang. At nagbibiro lang ako. Ang pamilyang Ye ang nagdala nito sa kanilang sarili. Huwag mong sisihin si Mr. Yang. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Hindi ba ito isang hindi pagkakaunawaan? Sinabi mo noon na kung ibibigay ko ang recipe para sa Peiyuandan, maaari mo akong palayain. Kung hindi mo masabi, tuturuan mo ako ng leksyon. Tiningnan ni Yang Yiu si Yuan Chenzi ng masama habang gumagawa siya ng apoy. Pagkatapos niyang magsalita, seryoso siyang tumingin kay Baishan at sinabing, gusto ng pamangkin kong si Yuan Chenzi ang recipe para sa Peiyuan Peel. Sa tingin mo ba dapat ko itong ibigay para masiguro ang kaligtasan ko? Grandmaster, talagang hindi mo magagawa iyon. Ang minanang recipe ang pundasyon ng ating sekta at hindi ito maibibigay. Si Baishan ay may takot na ekspresyon, pagkatapos ay tinitigan si Yuan Chenzi na may malungkot na tingin at pagkatapos ay tumingin sa paligid at sinabi, sinumang maglakas loob na ipahiya ang aking Grandmaster ngayon at humingi ng recipe ay laban sa amin ni Baishan, at magiging kalaban ni Wudang. Sa ilalim ng pangangibabaw ni Baishan, ibinaba ni Yuan Chenzi ang kanyang ulo, kinuyam ang kanyang mga kamay, na nagnanais na mapatay niya si Yang Yiu. Ang kanyang reputasyon ngayon ay natapakan ng junior na ito. Pero wala siyang choice. Kung si Baishan ay isang pangalawang antas lamang na Xiantian, kailangan niyang makipagtalo sa kanya kahit na kailanganin niya itong saktan. Ang pangunahing punto ay mayroong isa pang pangalawang antas na Xiantian master ng Shenlongtan sa tabi ni Yang Yian. Hindi niya kayang saktan ang dalawang pangalawang antas na master ng Xiantian. Sa pagharap sa hubad na pagbabanta ni Baishan, si Yuan Chenzi ay talagang hindi nang ahas na magsalita pabalik. Sa oras na ito, ang daos na si Changeling ng Kunlun ay lumabas upang ayusin ang mga bagay-bagay at nagsabi, Brother Baishan, itong Yang. Mister, tatawagan niya sana siyang Yang Xiaoyu, ngunit pagkatapos ay naisip niya na si Yang Yian na ngayon ang master ng Baishan, at ang pagtawag sa kanya ng Xiaoyu ay sasamantalahin ng Baishan, na hindi nararapat, kaya pinalitan niya ito ng Mr. Dahil misunderstandings lahat, I think let it go. Mahalaga pa rin ang Ancient Martial Arts Conference. Matagal nang hindi lumilitaw ang ating sinaunang sekta. Mahalagang mag-host ng kumperensya sa pagkakataong ito. Ano sa palagay mo, Master Zia? Sa wakas ay tinanong ni Daoist Changeling si Zia Lu. Pagkatapos ng lahat, ang Shenlongtan ay nag-host ng Ancient Martial Arts Conference sa panahon ng pagsasara ng sinaunang sekta sa bundok. Bukod dito, si Shenlongtan din ang nangungunang puwersa sa sekular na mundo. Si Zia Lu mismo ay isang pangalawang antas na Xiantian, kaya kailangan pa niyang hingin ang opinyon nito. Dapat nga, tumanggaw si Zia Lu bilang tugon, at pagkatapos ay lumapit upang bumulong kay Yang Yian, bakit hindi mo na lang ito kalimutan, huwag mo talagang saktan si Qingcheng hanggang sa mamatay. Ang mga sinaunang sekta na ito ay may higit sa isang likas na malakas, at si Yuan Chenzi ay maaari lamang ituring na isang mahina sa kanila. Ang mga salita ni Zia Lu ay narinig ni Yang Yian, alam na ito ay para din sa kanyang kapakanan, kaya tumanggaw siya at sumang-ayon, okay, kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yuan Chenzi. Ngunit sa kanyang puso, hindi nabawasan ang kanyang pagkamuhi kay Yang Yian. Gayunpaman, sa oras na ito, si Dingyang mula sa labas ng dagat ay tumawa at nagsabi, Duan mo Xingtian, ang aking Shenzong ay kailangang mag-recruit ng mga disipulo sa sekular na mundo upang magsanay sa Shenzong sa pagkakataong ito. Nabalitaan kong pumanaw na ang likas na ninuno ng iyong pamilyang Duan mo. Iniisip ko kung interesado ang pamilyang Duan mo na magsanay sa aking Shenzong. Tuwang-tuwa si Duan mo Xingtian. Dahil ang pamilya Duan mo ay nawala ng likas na ninuno, ang katayuan nito ay nakaramdam ng napaka-awkward.
Tila naging maunlad ito sa mga puwersa ng pamilya sa ibang bansa, ngunit may taga-suporta ito. Noon pa man ay gusto nitong pumunta sa sinaunang likas na sekta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Dingyang ng Shenzong ang nagkusa na magsalita ngayon, na nagpasaya sa kanya. Mabilis niyang sinabi, "Salamat sa kabaitan ni Senior Ding, handa ang pamilya Duan mo." Hahaha, mabuti. Tumawa si Dingyang, at pagkatapos ay iniba ang usapan at sinabi, "Narinig ko na ang kapwa-tao na si Yang Yiyo ay apo mo. Sa tingin ko ang iyong pamilya Duan mo ay may Peiyuan Dan, tama ba?" Sa sandaling sinabi ito, nagbago ang mukha ni Duan Mo Xingtian. Naunawaan na niya ngayon na gusto siyang gamitin ni Dingyang para kunin ang elixir para sa kanyang apo. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Apo ko si Senior Ding Yiyo, pero wala talaga akong elixir, at hindi kami magkakilala. Kung ikukumpara dito, Senior Ding, alam na alam mo." Nakita ni Dingyang na ito ay ang pagtanggi ni Duan Mo Xingtian na makipagtulungan, at lumubog ang kanyang mukha. Ngunit tumingin muli siya kay Yang Yiyo at ngumiti, "Kaibigan Yang, ang pamilya ng iyong lolo ay nasa napakahirap na sitwasyon sa ibang bansa ngayon. Handa ka bang kunin ang Peiyuan Dan upang ipagpalit ang kapayapaan para sa pamilya ng iyong lolo?" Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Dingyang. Hindi niya inaasahan na may hindi pa pala sumusuko. Ang Dingyang na ito ay mas walang hiya kaysa kay Yuan Chenze. Talagang pinagbantaan niya ang kanyang lolo. Damn it! Kabanata 280. Ako ang may huling say sa sarili kong mga table task. Halatang hubad na pagbabante si Dingyang. Ang puwersa ng mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa at ng mga sinaunang mandirigma ng Kyushu ay dalawang magkaibang sistema na ngayon. Bagamat ang mga sinaunang mandirigma ay magsasama-sama, ang kanilang mga paraan ng paggawa ng mga bagay ay naging dalawang magkaibang landas. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang divine sect kung nasaan si Dingyang, ngunit naisip niya na isa rin itong sinaunang sekta, ngunit ito ay itinuturing na isang demonyong sekta ng mga puwersa ng Kyushu. Bagamat si Dingyang ay nagsasalita ng nakangiti sa sandaling ito, tulad ng isang Maitreya Buddha, alam ng lahat na siya ay isang nakangiting tigre. Nang makita ito, si Yuan Chenzi, na nakatayo sa isang tabi, ay tuwang-tuwa. Masaya siya na may bumabagabag kay Yang Yiyo. Si Baishan lang ang umirap at nagsabi, "Old Demon Ding, sinusubukan mo bang manggulo?" Si Dingyang, na palaging may ngiti sa kanyang mukha tulad ng Maitreya Buddha, ay nagsabi na may patay na baboy sa balde ng tubig at nakangiti, "Baishan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Ipinapahayag ko lang ang saloobin ng lahat. Sa madaling salita, hindi ba tayong lahat ay narito para sa elixir kay Yang Xiaoyo? Ikaw, Baishan, ang pinakamatalino sa amin. Dumiretso ka para sambahin ang Grandmaster. Ngayon, ang elixir formula sa Yang Xiaoyo ay magiging pag-aari mo ng wudang, tama ba? Ano ang problema? Hindi mo hahayaang magsalita ang mga tao. Maaaring ang iba ay natatakot sa iyo, Ding, ngunit hindi sa akin. Huwag mo akong takutin gamit ang iyong mga mata. Hindi ako bibili. Hahaha. Ang mga salita ni Dingyang ay hindi mainit o malamig, ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, ang iba ay tumingin kay Baishan na may kakaibang mga mata. Galit na galit si Baishan at sinabing, "Matandang Dimending, sinisiraan mo ako. Si Grandmaster Yan ay tunay na inapo ng aking unang henerasyong wudang master, at ang aking Grandmaster ng wudang. Sinisira mo ang relasyon natin." Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, isang tumingin si Baishan kay Yang Yan at ipinaliwanag, "Grandmaster, huwag makinig sa kalokohan ni Old Demon Ding." Siguradong hindi nilinlang ni Baishan si Grandmaster. Ikanaway ni Yang Yan ang kanyang kamay kay Baishan, na sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Kung magpapatuloy siya, tiyak na hahanapin siya ni Dingyang ng kasalanan. Nakikita niya na si Dingyang ay isang nakangiting fox, na mukhang Buddha, ngunit talagang isang demonyo sa kanyang puso. Masyadong mapanlin lang ang taong ito, kaya kailangan niyang mag-ingat. Bukod dito, makikita na si Baishan, na nasa ikalawang antas ng Xiantian, ay natatakot kay Dingyang, na nagpakita na si Dingyang, na nasa unang antas ng Xiantian, ay may maraming pandaraya. Bukod dito, sa pagharap sa kanyang banta sa kanyang lolo, kailangang mag-ingat si Yang Yan. Ang kanyang mga kamag-anak ay higit na mahalaga sa kanya kaysa sa mga elixir. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo sa kanyang isipan. Tumingin siya sa paligid sa ilang mga katutubo sa field at sa wakas ay nahulog kay Dingyang. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Dingyang, tama ba? Iwaksi ang iyong masamang hangarin. Inaamin ko ang sinabi ni Baishan tungkol sa relasyon namin ni Wudang. Ito ay totoo, kaya dapat mong alisin ang iyong mga maliit na iniisip. Tulad ng para sa Peiyuan Peel, para sabihin sa iyo ang totoo, kahit na ipahayag ko ang recipe ngayon, walang sinuman ang makakapagpino ng Peiyuan Peel. Sa totoo lang, maliban sa akin, hindi bababa sa ngayon ay walang makakapagpino ng Peiyuan Peel. Alam ko rin na lahat kayong sinaunang sekta ay lumabas para sa Peiyuan Peel sa akin." Pagkasabi nito,
huminto si Yang Yiyu at nagsabi, "Okay, tutulungan kita. Ikaw, mayroon akong 12 K1 pills sa akin ngayon, at maaari kong ibigay ang mga ito sa iyo, ngunit hindi ko ito ibibigay sa iyo ng libre. Kailangan mong ipagpalit ang mga ito para sa mga likas na kayamanan. At kung sino man ang gusto ng K1 pill sa ilang sandali, hanggat kaya mo ang espiritual na gamot o ang likas na kristal, lilinisin ko ang mga ito para sa iyo. Gayunpaman, kung sino man ang manggahas na banta sa aking lolo at sa pamilyang duwan mo, ako, si Yang Yian, ay nanunumpa sa langit ngayon na kung may pumatay sa isang tao, sisirain ko ang sekta." Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, inilagay pa rin ni Yang Yian ang bagay sa mesa. Sa ganitong paraan lamang niya mapapatahimik ang isipan ng maraming tao na may masamang hangarin, at maaari rin siyang mamuhay ng maayos. Anyway, refineng pills lang yan. Ang K1 pills ay maaaring pinuhin sa kalooban hanggat may mga espiritual na gamot. Maaari rin itong mapatay ang banta ng mga lumang demonyo tulad ni Dingyang sa kanyang lolo, at maaari rin itong iligtas ang kanyang sarili sa maraming problema. Nang tinitigan ni Yang Yian si Dingyang habang nagsasalita, hindi maipaliwanag na nanginginig ang puso ni Dingyang, lalo na nang sinabi ni Yang Yian kung sino ang naglakas loob na bantayin ang kanyang lolo, ang determinasyon at mga mata ng panunumpa ay bahagyang naantig kay Dingyang. Sa katunayan, gusto niyang pagbantaan si Yang Yian sa pamilya duwan mo, at gusto rin niyang ihiwalay ang relasyon ni Wudang at Yang Yian, at pagkatapos ay mangisda sa magulong tubig. Ngunit ngayon ay tila minamaliit niya si Yang Yian. Unti-unting nawala ang ngiti ni Dingyang. Siya ay nagkaroon ng isang bagong posisyon sa Yang Yian sa kanyang puso at dumating sa isang conclusion. Ang ganitong henyo ay dapat patayin o hindi ma-provoke. Sa edad na mahigit 20, nagawa niyang makipagbuno kay Yuan Shenzi, na nasa unang antas ng likas na kaharian. Kitang-kita ni Dingyang ang momentum at kapangyarihan ng tatlong palad sa dilim. Ang lakas ni Yang Yian ay tiyak na lampas sa likas na antas, at ito ay bago pa talaga siya pumasok sa likas na kaharian. Kung opisyal na pumasok si Yang Yian sa likas na kaharian, tiyak na hindi siya magagapi sa parehong antas. Ang ganitong halimaw ay bihira sa mundo. Bilang isang sinaunang mandirigma sa ibang bansa, talagang gustong patayin ni Dingyang si Yang Yian, isang henyo mula sa Jiushu, ngunit imposibleng makita ang okasyon ngayon. Kunin muna natin ang mga benepisyo, at pagkatapos ay tawagan ang mga matandang multo na iyon upang pag-usapan ito ng magkasama pagkatapos bumalik. Sa pag-iisip nito, binawi muna ni Dingyang ang kanyang tingin, at muling tumawa, "Kabataang kaibigan Yang, pabaya ka. Paano ko matatakot ang lolo mo? Pareho kaming mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa, at hindi man lang kami magkaisa." Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy siya ng may ngiti, dahil ang batang kaibigang si Yang ay may ibinebentang Peyuandan, ito ay isang magandang bagay. Iniisip ko kung paano ipagpalit. Nakita ni Yang Yian ang pagkukunwari ni Dingyang at mukhang naiinis. Kung siya ay nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa sandaling ito, tiyak na matatalo niya ang bastard na ito hanggang sa mamatay. Nakakalungkot na bagamat hindi siya nakaranas ng anumang pagkatalo sa pakikipaglaban kay Yuan Shenzi, nalaman din niya na ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay maaari lamang magligtas ng kanyang buhay sa ilalim ng mga kamay ng likas na unang antas ng mga sinaunang mandirigma. Imposibleng talunin ang likas na unang antas. Nang magtanong si Dingyang tungkol sa pangangalakal ng Peyuandan, talagang hindi alam ni Yang Yian kung paano sasagutin, dahil hindi pa niya ito nagawa noon. Hindi naman niya masasabing ipagpapalit niya ang pera, di ba? Hindi niya ito kailangan ngayon, at pinakamahusay na makipagpalitan ng espiritual na gamot. Habang iniisip niya ito, si Baishan sa tabi niya ay bumulong, "Grandmaster, maaari mo ba akong bayaran para makita ang Peyuan pill na iyong pinino?" Ang isang maliit na Peyuan pill mula sa Wudang ay dating binibili ng isang likas na batong espiritu, o 200 taong gulang na mga halamang espiritual. Bagamat ayaw ni Baishan na ipagpalit ang Peyuan pill ng kanyang Grandmaster sa ibang puwersa, wala siyang pagpipilian. Una, si Yang Yiu na ngayon ang tunay na Grandmaster ng Wudang, at ang Peyuan pill ay hindi mula sa Wudang, ngunit pino ng ibang tao mismo. Wala siyang paraan para makialam. Nakita na lang niya na walang balak makipagkalakalan si Yang Yiu, kaya nagbigay siya ng mungkahi. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ni Baishan. Si Baishan ay isa sa kanyang sarili. Kung ang maliit na Peyuan pill ni Wudang ay maaaring ibenta para sa isang Xiantian crystal, kung gayon ang kanyang tunay na Peyuan pill ay magkakaroon ng listahan ng presyo. Siya. Inilagay ang kamay sa bulsa at naglabas ng isang bote ng 3 Peyuan pills at iniabot kay Baishan para suriin. Nang buksan ni Baishan ang bote ng tableta at kumuha ng isa, nanlaki ang kanyang mga mata at tuwang-tuwang sinabi niya, "Ito ang totoong Peyuan pill na inilarawan sa aklat ng Master." Ang Pildores na ito ay eksaktong kapareho ng grado ng ibinigay sa punong guro ni Master Sikong. Dapat doblehin man lang ang presyo, di ba? Isang amoy ng mga tabletas ang kumalat sa hangin.
Ang mga taong naruroon ay pawang mga Panginoon, at alam ng lahat ang mga kalakal. Naturally, alam nila na ang P1 pill ni Yang Yian ay isang magandang produkto, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Okay, isang P1 pill kasama ang dalawang Xian Tianling Shi, hindi bababa sa 200 taong gulang na mga espiritual na gamot, bilasan mo kung gusto mong palitan, sa kabuuan ay 12, ngayon ay may 9 na natitira, bukas din para sa sinaunang martial arts na pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at direktang sinabi kay Bai Shan, ang tatlong ito ay para sa iyo. Natigilan si Bai Shan, pagkatapos ay tuwang-tuwa, at nagmamadaling nagpasalamat, salamat, guro, sa tableta, salamat, guro, sa tableta. Tuwang-tuwa si Bai Shan. Naitala ng mga class eco na ang tunay na P1 pill ay naglalaman ng malakas na sigla, ngunit ito ay isang banal na gamot para sa pagpapagaling, at maaari itong mapabuti ang pisikal na fitness at paluwagin ang bottleneck ng paglilinang. Ito ay bihira. Si Zia Lo ang pinakamalaking Xiantian sa field, at pinalibutan ng iilan si Yang Yiu sa isang iglap, at hiniling na palitan ng isa-isa ang P1 pills. Ang sinaunang martial arts conference ay isang pagtitipon ng mga sinaunang martial arts, at natural na maaari rin itong bumuo ng isang maliit na trade fair. Higit o mas kaunti, lahat ay magdadala ng ilang likas na kayamanan upang ikalakal. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu. Hindi niya inaasahan na ang mga matandang multo na ito ay mga lokal na tyrant. Nakita ni Ding Yang ang 6 na likas na kristal sa kanyang kamay, na talagang mababang uri ng mga espiritual na bato. Tumawa siya at sinabing, papalitan ko ng 3 P1 pills. Magpapalit din ako ng 3. Ang Daoist Changeling ng Kunlun ay naglabas ng isang maliit na kahon, na naglalaman din ng 6 na espiritual na bato. Magpapalit ako ng 2. Sinabi ng Overseas Earth Core Patriarch sa malalim na boses, na may 4 na espiritual na bato sa kanyang palad. Sa oras na ito, nababalisa si Yuan Chenzi. Ayon kay Yang Yiu, mayroong kabuuang 12 P1 pills. 3 ang ibinigay kay Bai Shan, at may 9 na natitira. Nagpalitan ng 3 sina Ding Yang at Changeling, na 6. Nagpalitan ng 2 ang Earth Core Patriarch, na iwan lamang ang isa. Natural na alam niya ang mga benepisyo ng P1 pills. Ang bango ng tableta kanina ay hindi karaniwan. Sa anumang kaso, ibabalik niya ang isa. Naglabas siya ng 2 likas na kristal nang walang pakialam sa kanyang mukha at sinabi kay Yang Yiu, papalitan ko ng isang P1 pill. Sa oras na ito, ngumiti si Yang Yiu at tumingin kay Yuan Chenzi at sinabing, paumanhin, wala na. Wala bang huling isa? Malakas na sabi ni Yuan Chenzi. Ang huli ay para sa aking lolo. Ako ang may huling say sa aking mga elixir. Ayaw ko nang ibenta ang mga ito. Kung gusto mo, maaari mong palitan ang mga ito mula kay Ding Yang o Changling. Hinati nila ang 3. Masama ang pakiramdam ni Yang Yiu. Yuan Chenzi, may pagkakalaban sa akin. Mamamatay ako sa asar. Sinasadya mo ba akong ipahiya? Tumingin si Yuan Chenzi kay Yang Yiu na may berdeng mukha. Medyo mabagal ka. Masisisi mo ba ako? Mahinahong sabi ni Yang Yiu. End of this chapter.